give an applause for Super Mario there. Grabe. Full English hosting yun, Super Mario, ha? Bumi-different level tayo today, ha? Palakpakan natin once again, mga ascenders, our napalupit na host, Super Mario. Ayan. Anyway, before anything else, we'd like to congratulate everyone for attending yung ating lift of 2. Okay lang ba? Pakitapik mo rin. Hindi tayo sa tapikan, no? Pakitapik yung nasa kanan mo. Ayan, pakisabi, welcome and congratulations. Welcome and congratulations. Ayos, okay. Yung nasa kaliwa din, pakitapik, sabihin mo, today is clarity, focus, and positivity. Sabi, anyway, mga kaibigan, like what Super Mario told you a while ago, we're very, very excited kasi, again, tuloy-tuloy every Friday yung ating Ascend program. And ako, personally, is so excited kasi ngayon as pioneers. Can you call yourself pioneers? Pioneers! Pagkatabi sa sarili mo, I'm a pioneer. I'm a pioneer! Maximize yung pagiging pioneer kasi out of the 8,500 plus unique members of Ascendra International, pinapalakpakan po yun. Out of the 8,500 unique names of Ascendra International for the past almost 2 months right now, kayo po yung nandito sa upuan ito. And I'm telling you, it's an advantage, you know, and I want to commend everyone kasi kung nandito ka ngayon, ibig sabihin, you're maximizing becoming a pioneer. Kasi being a pioneer, you get to have advantage to have a initial look on the Ascend program. Kasi sabi ko nga, ang pinaka-grand launching natin will be on January 2026. In fact, we will be launching our mobile application learning hub this coming October 26. Event natin, di ba? So, ibig sabihin, yung check-in 1, check-in 2, check-in 3, check-in 4, and then yung lift of 1, and today, itong lift of 2, all of those modules, we will be having a separate video na talagang medyo malinis, no, na video, naka-green screen video, na mapapanood nyo dun sa mobile app ninyo on demand. On demand. So parang naka-Netflix. Okay ba yun? Yes. So hindi recorded yun sa stage, walang tao. It's actually a green screen video where you can actually watch the Ascend program on demand. Parang naka-Netflix ka. Tapos, ang maganda doon, it's role-based access control. Naka-RPAC siya. Kasi nalala niyo yung elevate natin per rank. So, kapag executive ka, kuha mo lahat ng modules from associate to executive. Pero pag consultant ang rank mo, you get to watch, you get to have an access dun sa mga modules natin from associate, builder, and consultant. In fact, what I'm excited about, associate modules pa lang ng Elevate, sulit na. Kasi nandun yung sa associate rank natin sa Elevate, andun yung e-commerce, yung dropshipping, yung content creation, yung influential marketing. Kasi we want you to actually learn how to really sell the products and the solutions that we have sa Ascend program, dun sa Elevate Associate. Okay ba yun? Yes! So, bakit advantage kapag pioneer ka? Kasi when you're a pioneer, maliban sa mapapanood mo yung on-demand, mapapanood mo yung Ascend program live, face-to-face. Yung nangyayari po ngayon. Diba? Kaya ito, it's an opportunity for all the pioneers to maximize it. Nauna ka na. Diba? Naka-live pa. Alright? Yes. And I'm so excited kasi itong Ascend program natin, tulad ka ng sinabi namin sa iyo, this is actually one of the clarity solutions of Ascendra International, di ba? Kasi this actually promotes yung structured learning nating lahat. Okay ba yun? Yes! So, sino dito yung mga naka-attend nung check-in 1 to check-in 4? Taas ang kamay. Meron ba? Ayun, palakpakan naman natin. Talaga ba? Kompleto ninyo? Yes! Si Dandy, tsaka si, lagi nandyan yan. Naka-camera yung mga yan dyan. Okay, so, talagang kompleto, di ba? Tapos we have the lift of 1 last Friday. Nag-enjoy ba kayo sa lift of 1? Yes! Mamaya, pag-uusap natin further. Now, we are on our lift of 2. So just to give you a review of what will happen sa Ascend program, ano nga ba yung Ascend program natin, di ba? Yung attitude, skills, and clarity education for network development. It's actually the clear flight path to success. Just to show you a brief intro or overview kung ano yung mga pinagdadaan natin, ano yung pagdadaan natin. Ayaw mag-text, ha? Parang kailangan ata, pindutin natin ito, boss. Ayaw gumana. Okay? Ayan, di ba? So, makita niyo dyan, check-in. Pakisabi ka, check-in.
Okay, so dinaan natin lahat to. This is the calibration before the navigation. Like a flight path, di ba? Parang pag sumasakay ka ng aeroplano, kailangan, importante yung naka-check. Bago ka lumipad, check-in muna. Di ba? Check muna ng dokumento. Di ba? Check-in muna ng weight ng baggage mo. What else? Pinag-importante sa check-in, to identify saan ka papunta. Yung destination mo. Marami yung hataw ng hataw, hindi pa nga alam saan papunta. Are you following? Yes. So, sa check-in ginagawa yun. Same business pala. So, pag negosyo, sa pagiging entrepreneur, importante pala that you check in first. Before ka humataw, before ka lumaga, yung pa kasi sobrang excited eh. Diba? Bawel! Grabe! Hataw! Diba? Nalimutan natin to check in. We need to check in. We need to check our mindset. We need to identify our motive. Doon yung goal setting, niliwanag yan. How to define your goals, how to divide it, how to convert it into daily strikes or production. Pinag-uusapan natin yan sa motive. Yung check-in 3 is so important kasi ang hirap umataw nang wala kang mastery of the solutions that we are offering. Di ba? Ano ba yung mga solution na ino-offer natin? Sige nga. Kita nyo ba? Akala ko bang matin kayo ha? Ano yung tatlong pinaka-powerful solutions that we have? Ano yung tatlong solution? Mastery, vitality, and protection, diba? So technically yung MVP, diba? That's your improvement solutions, diba? We also have the financial independence solution. Para hindi ka maligaw, babalik ka lang sa AI forum natin, diba? Yung 3 I's, yung improvement, independence, and innovation. Pag nato ka sa improvement, diba? Ang improvement package natin yung MVP. It's your solutions, diba? Part of your solution as well, precursor of progress, is yung independence, financial independence. So may kita nyo dyan, we have a mastery program for vitality, we have a mastery program for protection. In fact, I'm excited, next week, medyo tad-tad tayo ng mastery. Kasi may mga bisita tayo next week. Ha? Next week, may mga bisita, may mga founding partners. Unahin lang natin yung mga founding partners and yung mga speakers bureau. They can bring at least 1 to 2 of their core, yung mga leaders natin. And then, itutuloy natin yan down the line sa lahat ng ating mga partners. Kasi may bisita tayo straight from our supplier, no? Na gumawa at nag-formulate ng Omega Life, like full spectrum Omega. So i-train tayo directly by the scientists, by the doctors, the medical practitioners that actually formulated the Omega Life para matutunan natin gaano ba ka-unique, gaano ba ka-powerful yung Omega Life. Yung spelling ko, nalala nyo, kayo wala yung O. Kaya pag binigkas yun, di pa rin Omega Life lang. Dapat may konting feelings yung O. Kaya nyo ba yun? Yes! May konting kulot yung O, ha? May konting kulot. Sige nga, subukan natin in 3, 2, 1. O! Kalimitan dito na. Medyo malapit na. Joke lang. Anyway, so mastery, pag-usapan natin specifically, we also talk about the mastery solution of protection. Yung financial protection, yung insurance, pag-usapan natin yun, di ba? And of course, check-in for yung method. Our CSO actually delivered the method. Importante, kasi maraming hindi umattend ng check-in for. Problema, hindi nila alam how to maximize the marketing plan. They don't know how to maximize the financial independence plan. Yung turbo engine computation. Are you following? Yes. So, we want you to understand na sa method doon pinag-uusapan nyo now, again, uulitin ko lang ha, yung method pinag-uusapan yung kitaan, pero hindi doon nakakahon yung solution ng Ascendran International. Are you following? Yes. Yung multi-level marketing part natin is just the way of computing the commissions when you do and offer value and solution outside the market. Are you following? Doon kino-compute. Kaya importante alam nyo rin yun para ma-maximize ninyo. Para pag nag-offer kayo ng solution and value, nagpalaki kayo ng grupo, maximize ninyo yung computation engine natin. And magagawa nyo lang yun pag umattend kayo nito. Kaya, this is so powerful. You need to align yourself and your team during Ascend program. Kaya we always want to commend yung mga nag-i-effort umattend ng Ascend program at na-maximize yung pioneering stage natin kasi naka-live tayo ngayon sa Ascend program. Maliban sa may enjoy nyo in the future by October, yung on-demand na videos na natin ito. Palakpakan natin yung mga sarili nyo for being here today. Alright? And of course, aside from the check-in, di ba? Ba't ayaw mag-go nung ating clicker? Ayan, mabagal lang pala. Okay? Kasi lumilipad eh. Yung L, yung lift off, ito yung ating series ngayon. We've done the check-in series. Yung lift off natin is your planning to ignition. It's more of the skills, fundamental skills, basic skills.
Kasi maliban doon sa mga specified and special skills na matatagpuan sa Elevate, sa lift of fundamentals. Kaya sa mga bago, ipasok ninyo. In fact, kahit na matagal ka nang nasa industriya ng sales and marketing, every now and then, you want to refresh yourself doon sa mga fundamentals ng skills na kailangan natin in sales and marketing. Okay ba yun? Yan, di ba kasama dyan yung how to connect, di ba? Yung lift of one, the most effective way daw pala to connect, straight from our CEO, is to identify your brand archetype. Sino yung naka-attend ng brand archetype? Nasa kamay. Yan, congratulations. Sa mga hindi pa, I encourage you to watch yung ating recorded video sa Ascenders Official. Naka-live para na-record din itong training na ito ngayon, itong lift of two. Panoorin at balikan po ninyo. So, napaka-importante pa nun kasi hindi pala pwedeng stereotype. Ha? Ang kabaliktaran ng archetype, stereotypes. Ang stereotype, nakakahon. Iisa lang yung tono, iisa lang yung message. Diba? Usually, ganun tayo noon eh. For how many years? We've been in the industry of network marketing. Stereotype tayo. Ano yun? Open-minded ka ba? Yayaman. Are you following? The way you invite, open-minded ba? Yayaman, kikita, milyon-milyon, 1 milyon! Ngayon, wala na yun, di ba? Wala na ngayon. So, may kita nyo may stereotyping. So, ang brand archetype pala, magkakaroon tayo ng konting tone, depende sa kung ano yung niche mo, ano yung market mo, ano rin yung behavior and personality mo. Are you following? Yeah. And identify natin. Sino dito yung mga naka-identify ng archetype nila? Meron ba? Meron ba dito? Parang wala. Matin ba kayo? Nakinig lang kayo, enjoy kayo. Sino dito yung mga pipili nila nasa masaside sila ng hero and master. Yung mga bida dyan, yung mga Coco Martin dyan. Ha? Wala. Sino dito yung mga innovators? Innovators, creator. Meron? Wala talaga. Sino dito yung everyman? Yung inclusivity. Ayan, meron, di ba? Yung approach nyo, pang masa, pang lahat. Everyman, di ba? Iba, di talaga naka-attend. Yung iba naka-attend, pero di mo alala. Ano daw yun? Diba? Hindi naka-attend talaga. Sino dito yung mga caregiver. Diba? Yung mga mami, yung mga talagang alam mo yun, yung feeling mami ng buong grupo. Meron ba, caregiver? Wala pa rin. Sino dito yung mga lover? Ayan. Ha? Lover. Kaya sinasabi ko diba? Hoy, pero there's a powerful way on how to use the lover as a brand archetype to capture, di ba? Kasi importante nga yung archetype kasi the more you are defined on your archetype, the more people listen and follow you. The more you are attracting it. Legacy firms are doing that, using that. Nakita niyo yung mga brand na example, di ba? Apple as an innovator, diba? Hero Mastery, Nike, di ba? So Everyman, SM Supermalls, we got it all for you. Everyman yun, kaya tumatak siya di ba? By Jesse, ingat, di ba? Caregiver. So, tumatatak sa atin yung mga brand, yung mga messaging and tonality. Because we identify the brand archetype. And it's very powerful. It's psychological, it's biological. In fact, subconsciously, hindi mo nakapansin, napapabili ka ng mga brand because of archetypes. Pag baon na baon at establish yung archetype ng isang brand or isang personality, I'm telling you, you subconsciously, hindi mo alam bakit attracted ka. Kasi naka-wire tayo to have that subconsciously. Bata ka pa lang, sa Power Rangers, may paboritong color ka na. Kasi doon ka nakakarinig. Are you following? Yes. Sa Avengers, bata ka pa lang, alam mo na, pag pinag-usapan yung pinaka-integrity, si Captain America, gusto mo yan. Pag bilyonary yung maangas, gusto ko kasi si Iron Man yan. Are you following? And you are naturally attracted to them. So pag ikaw na-identify mo yung brand archetype mo, nagiging natural magnet ka ng market. Are you following? Yes. Yeah. So lahat yun pinag-usapan sa Connect One. Kaya I encourage you to watch it out. And then, today, pag-uusapan natin, na-identify mo yung archetype mo, na-identify mo how to magnet people, how to connect to people, how to invest on them, to get into their world so that they will get into your world. This time, pag-uusapan natin, how to contact, how to actually generate leads, how to actually effectively, identify yung market mo, yung niche mo. Maraming negosyo, yun ang problema. Meron silang mga produkto, pero hindi nila alam kung sinong market nila. Kaya ang ginagawa nila, basta power na lang, grabe. Basta shotgun approach na lang. Are you following? So, meron palang reason bakit, meron palang effectivity and efficiency na may tutulong sa atin sa pag-market natin kapag identify mo yung market. Yun yung pag-uusapan natin today. Okay ba kayo doon? Yes! Are you ready to learn that? Yes!
Yes. Lahat tayo sabay-sabay matututo dyan. And of course, Leap of 3, next Friday is how to effectively and persuasively communicate. And of course, yung closing, Leap of 4. Ayan. Ayan. After that, syempre, meron din tayo yung ating Elevate. Ayan. Sa Elevate naman, yung pinaka-challenging stage because it's cruising with skills, not just speed. Di ba? Ito medyo specified or specific skill na kailangan. Kaya may Elevate modules tayo per every rank. So may Elevate for Associate, Builder, Consultant, Director, Executive, di ba? So yung sinasabi ko, may mga modules per particular ranks natin. So yung sa Associate, talagang more focusing on selling the products. So more on e-commerce yan, more on online marketing. In fact, meron tayong mga kagrupo, mga core leaders, mga partners natin that are sharing their inputs. So meron tayong mga niimbitahing mga expert in different industry, including people coming from our community that can actually be, mapapanood nyo rin sila dun sa ating learning hub na on-demand. Okay ba yun? Yes. Para lahat tayo natututo to each other at pati sa mga expert coming from outside. Kaya sa Elevate, hindi na po kami makikita nyo dyan. Sa Elevate, iba't ibang mga tao na makikita natin sa Elevate natin. Okay ba yun? Yes. And syempre may Elevate Prime Partner, Lead Partner, Senior Partner, and Managing Partner. So more on identifying how to manage your cash flow, no? Pag medyo malaki na ang grupo, mga leadership na natin dyan, we'll be inviting people coming from different industry. And I'm so excited kasi pagdating ng Elevate, yung next natin dyan, yung A, di ba? Yung alignment, okay? Sa alignment, ay wag next ha. Ayan, yung alignment natin is more of a leadership or camp building na to. So it's gonna be a 3 days event, no? Yung ating alignment. Next natin. Ayan. So sa alignment, ang mga modules natin dyan, we have inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. This time, there is a 3-day event. So 3 araw po ito. So it's gonna be a full day. Exciting to kasi the first alignment natin will be after our grand launch. So doon kami very, very excited. Kasi malamang marami na tayong mga Millionaires Club niyan. Marami na tayong mga car achievers niyan. Marami na tayong mga top leaders niyan na red, tamang-tama na for alignment. Are you following? Yes. Okay, by January. Sino dito yung mga alam nila sa grupo nila na kapag goal set na alam nilang aakyat sila at ma-recognize sa January 26. Tasamay! Yan, yung iba, di pa rin din. No. Okay, sa grand launching kasi natin may recognition. Yung grand launch natin will be an expo. So, expo style siya. So, exciting yun kasi makikita nyo may napakalaking venue tapos may area for insurance, di ba? May area for technology, mga fintech, mga tech products natin, fintech products. May area for vitality, may area for mastery. Tapos sa gitna, may schedules ng event para sa mga product launch and product solution explanation. So, you can go around, roam around. You can invite your friends, family, ikot-ikot kayo doon para makita niyo yung expo ng Ascentra International during our grand launch. Exciting? Exciting! Exciting! Tapos syempre, sa hapon, recognition. Kaya sa mga excited ma-recognize yan sa ating January 26. Kaya after that, saktong-sakto for alignment. Para yung mga na-awardan, ma-align natin mabuti. Ayan, ha? So importante. And of course, the last is yung reach. Yung reach naman natin, this time, eto mga kaibigan is for enterprise partners, brand partners, at saka sa ating mga legacy partners. So this is more of a one-on-one na to. Kasi sabi nga natin sa Ascentra International, we believe that destination is a sustained discipline. Hindi porket naging successful ka na, enterprise partner ka na, SEC registered na yung organization mo, brand partner ka na, may kontrata na tayo, revenue sharing na tayo sa produkto na ibebenta natin sa buong Ascentra International. Legacy partner ka na, may profit share ka na. It doesn't necessarily mean that when you reach, tapos na. In fact, doon na sustain or doon na define yung pagiging successful. It is defined during your hard work, during your hard work, your passion when you're on the bottom, and your discipline and self-control when you're on the top. Are you following? Yes. Doon na-define yung sustainability ng success. Marami yung mga umangat kasi gutom na gutom, uhaw na nag-uumpisa. Pero nung umangat sila, kulang sa discipline, kulang sa self-control. Kaya sa reach, the destination is sustained discipline. And I'm excited about this kasi we will be inviting mga philanthropists, mga malalaking negosyante na uupuan po yung ating mga enterprise and legacy partners. So this is more of a one-on-one mentoring session with them. In fact, as of the moment, we have already some list
of the successful, tycoons, mga successful legacy firm owners in the Philippines and internationally to actually sit down with our future enterprise partners, future legacy partners, and future brand partners. Ako, excited ako makapupunin dyan, maka-experience na mga sit down with them, yung mga philanthropies outside. Okay ba yun? Yes. Yan, okay. And of course, yan yung ating clear, yan yung ating ginagawa ngayon, yan yung Ascend program natin. So as you can see, kita natin ngayon yung future. Now, nasan tayo ngayon? We are all here. Ayan, nandyan tayo sa lift of 2. Okay, sa contact, you are now all here. Now, let's start. So ladies and gentlemen, sa lift of 2, ang pag-uusapan natin dito, sabi dito is contact. Pakisabi nga contact. We will be talking about more of how we can effectively expand or widen yung prospecting skills natin. May mga bago dito, may mga matatagal na, may mga specified skills na sila on prospecting, but this is a reminder for everyone. Sabi nga dito, Greek pilots don't wait for passengers. Hindi tayo pwedeng nag-iintay lang, di ba? To appear at the gate. They announce the flight, open the doors, and fill the seats. So in network marketing, it's the same. Prospecting is actually our radar. Kailangan mo yung radar para makalipad ka. Your daily lifeline. What do you mean, Miko, by daily lifeline? We need to consistently do this on a daily basis. Ngayon, medyo pinagaan. Sabi nga ng CSO natin, yung madali, mas pinadali. Bakit mas pinadali yung madali? Sa sobrang ingay ng social media natin, ng Ascendra International, minsan, yung mga prospect na ang nag-i-inquire sa inyo. Tama o tama? Tama. Nangyari o nangyari? Nangyari. Minsan kayo na yung namimili. Minsan pag sobrang busy ka, minsan kayo pa yung namimigay ng prospects. But then again, I want you to understand, may mga tao na nagsasabi na, ang Ascendra, sa umpisa lang yan. Abangan natin in the next coming few months. Yes. Now, I encourage you to keep the momentum high para lahat kayo. Kasi iba yung unang salvo noong January 30. Grabe, talagang namonekta ng mga prospects, yung iba namigay na. Pero in the next coming months, dapat importante, consistent tayo. For us to become consistent, yung resulta natin, importante that we identify that this is gonna be our daily lifeline. Kaya nga sabi dito, prospecting is the blank of your network marketing or sales and marketing business. Ano daw yung blank na yun? Ano din yung blank na yun? Ano daw sabi? Lifeline? Ano pa? Key? Meron yung key? Sino sa ano pa? Sige, walang mali. Ano daw? Heart? Yes. Ano ba? Ano? Vitamins? Ayos yun ah. Parang Omega Life lang yan. Very good. Yes! Di ba? It's the vitamins. It's lifeline. Oxygen. I love that. Prospecting is the breath of your network marketing business. Alam nyo, tanong ko sa inyo, lahat po ba sa kwartong to humihinga? Yes! Tinan mo yung katabi mo, humihinga pa ba yan? Baka hindi na nahinga yan, ha? Pakidugol-dugol lang, baka nag-heart attack na yan dyan, okay? Lahat tayo humihinga. Tanong ko po sa inyo, okay? Ang paghinga po ba araw-araw ginagawa? Yes! Yes. Ang paghinga kailangan, bakit kailangan paghinga? Kasi pag hindi ka huminga, pag tinigil mo, anong next? Patay. Patay, tigok. Ganon din yung negosyo natin. We are in a sales and marketing business. Kapag tinigil natin ang pamumrospect, I'm telling you, parang tinigil mo ang paghinga. Are you following? Yes. Pag tinigil mo yung pamumrospect, parang kang tumigil huminga. Kaya that's the time, that's the start where your business will crumble down. Mamamatay talaga. Are you following? Yes. Kaya minsan pag sabi, parang namatay na yung grupo ko, parang namatay yung negosyo ko. Guess what? Kasi tumigil kang mamrospect, tumigil kang huminga. Now let me ask you, tuwing ka na humihinga, tanong ko sa inyo, ini-schedule nyo ba ang paghinga? Meron ba dito yung, hahinga lang ako in the next 5 minutes. Tapos mamaya in the next 2 minutes, itigil akong konti. May ganun po ba? Wala. Walang nag-i-schedule ng paghinga. Ibig sabihin, ang paghinga, it's natural. It's part of our daily lives. It's actually a lifestyle. So, ang paghinga, natural po yan.
Ganon din sa negosyo natin. In sales and marketing, we need to identify na kailangan natural na sa atin yung pamumrospect. Wherever you go, whatever you do, kapag may bago kang kilala, may bago kang na-meet, or kahit nasa bahay, every day you need to consistently do it. You don't schedule it. You do it consistently like a lifestyle. Okay ba yun? Yes. That's what we do here. Now, next, pakita natin. Now, sabi nga rito, no breathe, no life, no prospects, no flight. So, kaya itong part of the lift of two, you cannot expect, no, na lumaki yung grupo mo. Di ba? Gusto mo maging awardee this coming January 26. Gusto mo maging car achiever. Gusto mo ng lifestyle fund. Gusto mo ng maka-experience ng shopping fund, ng car fund, ng luxury car fund. Well, it's impossible. Alam niyo ito, isang challenge lang, oh. September 30, tapos na po yung ating Kickstart promo where executive packages is at 70,000 direct referral bonus. Now, this is just a reminder and a challenge at the same time para po mas lakasan natin yung paghinga natin in the next coming months. Are you following? Kasi in the next coming weeks and months, September 30, bigla na po yung Kickstart promo. So medyo kailangan galingan natin yung paghinga ngayon. Okay ba yun? Medyo bibilisan natin yung paghinga at yung mga prospect. Okay ba? Ayan. So, ayan, tingnan natin ang buti. Ayan, sige. Next, pag-usapan natin. Now, as you can see here, sabi dito, ayan, you are not just a sharer of products or opportunities. Ang mindset natin minsan, hindi ko naman ako just to share the product, share the opportunities. The truth is, you're a pilot scouting for passengers. You need to intentionally, pakisabi nga, intentionally. Intentionally. Ang pamumrospect, hindi pwedeng hinihintay lang. You need to be intentional with it. You need to do it intentionally. Dapat talagang gusto mo, gawin mo, okay? Pilot scouting for passengers ready to board the journey of growth. Okay? So, kung hinahanap natin, mga pasahero, okay? Pasahero na ready rin to board the journey of growth. Okay? Kasi minsan, ang hinahanap mo yung yung problem, yung hinahanap mo yung ayaw naman, hindi naman kailangan. So, para mas makasave ka ng time, you look for the people who are ready. Pero later, pag-usapan natin, paano kino-convert yung mga hindi ready para maging ready? Are you following? Yeah. Pero again, to save time, okay, ito ang una natin hinahanap. Kaya nga sa mission natin we are here to help committed dreamers. Tara lang yung mission? Yes. To check in one? Hindi naman pinag-usapang we are here to help. Hindi naman pinag-usapang we are here to earn. Ang pinag-usapan we are here to help. Grow yung mga committed dreamers. Hindi lahat ng dreamers kailangan committed dreamers. Are you following? So, mas mapapadali ang buhay mo sa paghinga at pamumrospect kung hahanapin mo na, magpo-focus ka na dun sa mga ready to board. Are you following? Are you getting my point? Yeah. Pero again, may skill din mamaya on how to convert yung mga hindi ready to not ready. Pero yun, it takes an effort Pero again, para mas bumilis ka, especially ngayon na hanggang September 30, medyo masaya-saya ang paghinga. Okay, 70,000 ang executive. Mas maganda, go for the ready to board. What else? You cannot lead people to freedom if you never invite them onto the plane. So, ang goal natin talaga to invite people to board this journey of entrepreneurship. And I want to congratulate each and everyone kasi kayo ngayon, ito na yung mga nakasakay sa aeroplano ng pag-asenso sa Ascendra International. So, huwag tayo maging selfish, okay? It is actually a D-service. Pakisabi nga, D-service. Ang lagi mong isipin, panalo ka na, lamang ka na, kasi nakasakay ka na sa aeroplano ng pag-asenso. Partner ka na ng pag-asenso. Tama ba? Yes. Parang duda ka pa, partner ka ng pag-asenso. Partner ba kayo ng pag-asenso? Yes! So panalo ka na. Again, it's a disservice already sa maraming tao kapag hindi ka nag-invite for others to board the plane. Tama? So if you want to give more service, invite people to board the plane ng pag-asenso. Alright? So again, pakita natin. Dito, pakita nyo, the contacting blueprint. Pag-usapan natin. Let's open our radar today. We will start to open our radar for quite some time. Marami sa atin nagsimula na. Yung iba, medyo nandito pa to enjoy. Yung iba, sumabay lang sa Agos. Are you following? Pero starting today and moving forward, this time we will turn our radar on. Okay? Sabi dito, pilots scan for passengers, network marketers scan for people to empower. Alam nyo, marami sa atin naguguluhan pa rin hanggang ngayon. Ano talaga binibenta ko? Pag tinanong kita ngayon,
kung ano ba talaga yung minamarket mo doing Ascentra International. Do you have an answer? Straight answer? Can you answer me in just 1, 2 words? 1, 2, 3 words or 1 line. Pag tinanong kita, ano yung offer mo? Okay? When I ask you right now, anong ino-offer mo? When somebody asks you, kamag-anak mo, kaibigan mo, somebody asks you, ano bang ino-offer nyo? Ano ba yung Ascentra International? Ang tanong, may sagot ka ba? Yes. Alright? Ladies and gentlemen, huwag natin pahirapan. Kung may sagot ka, good news. Kung naguguluhan ka pa, good news, nandito ka. Kung wala pa, mas good news dahil naka-attend ka. Huwag na natin pahirapan. Huwag mo nang pakomplikaduhin pa. Pag tinanong ano bang ino-offer mo, ano bang Ascentra International, huwag ka nang lumayo dun sa tagline natin. Hello? Ginawa yung tagline na yun, not just to create a tagline. It is scientifically and psychologically placed there. Ascentra International. Ang partner mo sa pag-asenso. Ibig sabihin, marami tayong kinakausap. Kapag tinanong, ano yung offer mo? Ano bang binibenta mo? Ano bang yung market mo? Ang dami pang ibang sagot. Pagyaman, solution, ano bang binibenta mo sagot? Diba? Lifestyle, di ba? Sports car, million. Hindi na po. Hindi na lifestyle. Pag-asenso. Pag pinag-usapan yung pag-asenso, it's actually broad. Papanipisin natin, ipo-focus natin. Pero pinag-usapan ng pag-asenso, doon natin dinesign yung 3 I's. Precursor ng pag-asenso mo is improve. Improvement. Hindi ka mag-a-asenso nang hindi ka nag-i-improve. Are you following? Yes. And for you to improve your life, doon na mapasok yung mga ino-offer ng pag-asenso. Nandun yung mastery. Pag-asenso sa knowledge and skills. Are you following? Yes. Doon mapasok yung vitality. Pag-asenso sa kalusugan. Are you following? Yes. Doon mapasok yung protection. Financial protection. Pag-asenso sa seguridad. Are you following? Yes. And of course, yung financial, yung next ay natin, independence. Financial independence. Doon mapasok yung financial literacy, doon mapasok yung income, doon mapasok yung pagkita. And of course, innovation. So, hindi tayo nalayo doon. That's our messaging. So, huwag na lumayo, pag-asenso. That's what we are offering here. To have someone to become a partner. And everybody wants that. Is that right? Yes. Everybody's your market. So, ladies and gentlemen, that's our goal. Network marketers, we're here to scan people to empower, umasenso. Now, bago natin ipakita kung paano natin gagawin siya effectively, pag-usapan muna natin, ano yung mga babantayan natin? Kasi marami sa atin, kaya nahihirapan kasi we are not actually aware about ano yung mga pwede natin maging turbulences during the flight that actually kills prospecting, that actually makes you stop. So pag-usapan natin, ano to mga to? So para at least aware tayo, ano ba yung babantayan ko? Ano ba yung dapat expected kong mangyari? Para pag nangyari, alam ko na, eto yun. So hindi ko papansinin to. Okay? Kung baga ito yung bakuna. Di ba? Ang bakuna kasi, binibigay sa atin yan para ready yung katawan natin. Tumaas yung immunity. Ayan. So ready na ba kayong tumaas ang immunity? Yes! Magpataas tayong lahat ng immunity. Unang-una, yung dalawa, yung 2 silent turbulences that kills prospecting is the fear of rejection and pre-judgment. Okay? Yan. Pre-judgment. So, fear of rejection and pre-judgment. Pag-usapan natin yung unang-unang silent turbulence. And again, this is actually happening every single day to everyone in sales and marketing. Lahat tayo, this is actually the flight. Ito yung nangyayari. Because of the fear of rejection, the flight you have never announced. May palipad na aeroplano ng pag-asenso, hindi mo man lang in-announce. Because of your fear of rejection. And ladies and gentlemen, this is innate. Hindi natin pwedeng itanggi na lahat tayo walang ganito. Most of us have this kasi this is an innate nature of every human creature. Kasi our mind is actually wired to keep us safe. Psychologically, ang utak natin is a 2 million year old device na naka-design to keep us safe. So, to keep us surviving. Kaya yung takot sa rejection, naturally, it's an instinct of human behavior, human being. Na pag medyo may kakausapin ka, pag mapapahiya ka, pag alam mo baka hindi mag-yes, baka mag-no, baka mapahiya ako, yun yung fear of rejection. And ladies and gentlemen, yung fear of rejection na to, ito yung kalaban ng maraming mga networkers. Ito yung kalaban ng maraming marketers. Many planes never take off, not because of the engine failed, but because the pilot never asked passengers to board. Na-experience nyo na ba yung meron kang kamag-anak, kakaisip mo ng isip na baka ma-reject ako, after a few months lang, nagulat ka, member na ng Ascentra International.
or member na ng networking, or nag-join na sa ibang kumpanya. Na-experience ka naman ng gano'n? Yes. Nakakala mo negative, positive pala. Kaso nga lang, sa sobrang takot mo na baka ma-reject ka, hindi mo nakausap. So technically, that's most of the time that's happening for us, no? Nangyayari sa akin, lahat tayo naging na-experience yan. What else? Meron tayong mga experience, no? Ayan. In network marketing, hesitation means no invitation. No invites means no presentation, no team, no income. Sabi nga dito, you lose 100% of the prospects you never invite. Alam niyo, kapag tayo hindi kumausap or hindi nag-invite, hindi sumubok, no? Actually, 100% definitely sure na no. Are you following? Yes. Pero pag sumubok tayo kumausap, at least 50%, sinubukan mo lang to contact, sinubukan mo to connect, at least 50% tapos ka na. Yung another 50% na lang ang gagawin natin. Are you following? Yes. You still have a 50%. So again, don't ever have the opportunity to lose 100%. Ang goal natin, at least 50%. Di ba kaya, yung 50% ay papataasin natin. Okay ba yun? Yes. Papataasin natin. Alright? Pakita natin sa inyo. Okay? So, tignan natin. Paano natin papataasin yan? Ito pa. Next, second muna. Prejudgment. Grounding the flight before takeoff. Marami tayong victim dito. And most of the time, ang prejudgment is also a effect ng ating fear of rejection. Marami sa atin, because of the fear of rejection, prejudging who is likely to say yes or no is a runaway mistake. Yung tipong, masyado na mayaman yan. Hindi niya na kailangan ng Central International. Nasa kanila lahat ng solusyon ng buong mundo. Okay. Sobrang healthy na yan. Health enthusiast yan. Hindi niya na kailangan ng Omega Life. Hindi niya kailangan ng Best Barley. Nasa insurance industry niya, mas mahalang pa sa akin yan. Hindi ko na susubukang invite yan tungkol sa protection offering ng Central International. Are you following? Yes. Prejudgment. And most of the time, this is one of the enemies natin. Pilots don't choose passengers by appearance. They fly whoever books the ticket. So wala tayong prejudgment. Meron tayo pre-qualification. Hindi tayo pwede mag-prejudge. Ang gagawin natin lahat, it's open for everyone. Okay ba yun? Yes. As part of the core value ng Ascender International, inclusivity. Pakisabi nga po, inclusivity. Inclusivity. Kaya po hindi napapagod ang mga founders at lahat tayo, founding partners and everyone, to create solutions. We will be creating solutions after solutions after solutions kasi nagkalat ang problema outside. At the more na may problema, the more na may opportunity. Pag may problema, may opportunity kang pwedeng i-offer. Are you following? Yes. Kaya technically, lahat available dito. Lahat pwede. Inclusive lahat. So hindi tayo pwede mag-prejudge. Ang gagawin natin, may pre-qualification, mga pag-uusapan natin. Yun yung STP. Pakisabi nga STP. STP. Hindi ka mag-judge, pero ise-segment mo, ang tawag sa S-segmentation, ise-segment natin yung market. Everybody's welcome. But we need to identify how to segment the market. Sino ba yung para dito, sino yung para dito. And then we need to target. Sino yung target ko ngayon? Sino yung focus ko ngayon? And then you need to learn how to position yourself. Segmentation, targeting, and positioning yourself. STP. No judgment, pero STP ang gagawin natin. Okay ba yun? Yes. So we pre-qualify, but we don't prejudge. Alright? So yan, mamaya pag-usapan natin paano yung STP niyan. So sabi dito, your job is to offer the seat. Okay? Let them decide if they will board. Ang problema minsan sa atin, marami sa atin, ang challenge is that ang goal mo, mapa-join siya. Ang goal mo, mapaging partner siya. Ang goal mo, mapabili siya. Pag yon ang goal mo, you will always get frustrated. Hello? Hi. You will always get emotional kapag ang goal mo makapagpa-join. Sa Ascender International pala, hindi natin goal as ascenders magpa-join. Are you following? Hindi naman pa tayo nandito. Di ba? Kaya nga tayo nag-usap dito para makapagpa-join kami. Hindi po. Ang goal natin hindi makapagpa-join. Ang goal nyo lang is to offer. Ang mag-decide kung mag-join sa o hindi, leave it to the client. Leave it to the prospect. So that you will detach yourself to that emotion. Ang problema kasi minsan, pag ang goal mo, papapa-join ko to, kailangan pa-join ko to. Okay. Technically, kapag hindi nag-join, doon ka nasasaktan eh. Doon nagkakaroon ng rejection. Kaya may feeling of rejection. Pero uulitin ko, mga kaibigan, for you not to feel the feeling of rejection, matagal ka ng partner ng Ascender International, nasa Ascendra program ka na, palipad ka na sa aeroplano ng pag-asenso, doon pa lang panalo ka na. Ay ba
Doon pa lang na-feel mo na yung value that you deserve. Kaya pag may hindi gusto mag-join, okay lang. It's not your loss, it's their loss. Tama. Are you following? Yes. Parang kaya minsan, ihirap sa atin, di ba? Pag minsan na-heartbreak tayo, connected yan eh. Pag iniwan ka ng boyfriend mo, na nasaktan ka, alam niyo, pag iniwan ka ng girlfriend, boyfriend mo, hindi mo kawalan yun, kawalan nila yun. Tama. So, ganun dito. Ayan, nakarelate na, nakarelate, okay? So, again, like what I said, very important, key discipline. Pakisabi nga, key discipline. Number 1 key discipline ng ascenders, invite without emotional attachment. Itas, mali po yung kasabihan na sa negosyo, walang emosyon. Buburahin po sa isip natin yun, ha? Hindi po totoo yun. Sabi ng iba, sa negosyo, walang emotion. Hindi po totoo yun. In fact, you need emotions for you to keep your business running. In fact, you need to master emotions. Hindi na siya tatanggalin. Actually, kailangan natin siya. We just need to learn how to manage, regulate it. Are you following? Yes. Kanina lang, bago ko tumayo dito, napakarami ko pong meeting simula kaninang umaga. At sabi ko kanina, parang makakatayo pa ba ako for Ascend program? Kaya kanina, punta ko dun sa boardroom, sarado yung ilaw, walang tao, nilang ko, nag-meditate muna ako bago ko umarap sa inyo. Because again, you cannot remove emotions. Emotions is there. In fact, yun nga nagpapajoin sa tao eh. Yun nga yung nagiging, kaya nga dito sa opisina natin, energy can never lie. And emotions is energy. From the word itself, emotion. It's energy in motion. What makes people move and take action and make a motion is their energy. And that's emotion. Yung EDSOC na hormones na yan, yung endorphins, dopamines, oxytocins, cortisol, yan yung mga nagpapagalaw sa atin. So we need that. Are you following? Yes. Bumibili ang tao dito sa dopamine. Pag naglalapag ka na, nandiyan yung adrenaline mo, kailangan mo yan, that's emotion. Are you following? So hindi po totoo yung kasabihan na tanggalin ang emosyon sa negosyo. Kailangan natin yung emosyon. Kailangan lang sipagan mong pag-aralan how to manage and regulate it. Are you learning? Are we learning? Alright, so sabi dito, without emotion, walang attachment, walang codependency, yun ang importante. Okay, sa negosyo natin, ang key discipline, kailangan ng emosyon. Pero ang tatanggalin ko daw, emotional attachment. Ang ibig sabihin, walang codependency, walang expectation. Are you following? Yes. Walang attachment, alright? So yan, detach from outcomes. Focus on consistent outreach. In fact, for you to actually do that focus on consistent outreach, you need emotion there, right? For you to commit, you need to gather emotions, humugot ka, no? Kaya nga nakakatuwa yung mga kasama natin na malalalim ang hugot sa kwartong to kasi hindi ka mauubusan ng emosyon huhugutin para kumimos kumamon araw-araw. Kaya dito palaliman ng hugot. I want to comment, may nakita akong post ng isa nating partner, si Coach Jamal. Nakita ko yung post niya. Dating writer pala ng ano mo hindi na ito? Lalamog. Oh. May post siya, nakita ko na, napusuan ko lang kanina nung bago ako mag-shower. Okay? Bago ako mag-shower, nag-Facebook ako. Okay? After kong mag-morning devotion, nag-Facebook ako. Nakita ko si Coach Jamal, may post siya. Yung pinakita niya yung picture ng kanyang mga parcels na nagpatong-patong sa motor. So, ang lalim ng hugot kasi ang hirap daw palang maging rider. Lahat daw, ganda ng pagkakakompose eh. Parang ka-chat GPT. Pero Tagalog, no? Pero alam mo, ang chat GPT, okay by the way pag may comment ng chat GPT, okay lang yun. Alam niyo bakit? Kasi ang AI po, it's input-output. Hindi naman mag-output yun ang hindi mo in-input. So it's actually coming from you as well. Pina-proofread mo lang. Diba, pina-proofread mo lang, pero galing din sa'yo, galing sa isip mo sa utak. Kaya huwag kayo mahiya mag-chat GPT. Huwag kayo mahiya kumamit ang AI. In fact, huwag kayo mag-alala. Kasi in the next coming few months, by January 26, Ascend International will have and launch our own AI companion. Kaya by October 26, I encourage you, October 26, gamitin yung lalabas natin notes and calendar. Kasi the more you use the notes, the more you use the calendar, the more intelligent the AI companion we will release on January 2026. Okay? Kasi, alam nyo, I'm so excited about it. We will be creating a super intelligent mentor, business entrepreneur AI.
Kasi just imagine lahat ng mga inputs natin, lahat ng tanong natin, what's my profit, what's my P&L, what's my profit and loss, anong demographics ng grupo ko, paano mag-market. Ang tanong natin, all about the business. So ang AI parang kung baby yan. The more na tinatanong mo, parang baby, the more na lumalago, tumatalino na tumatalino. Are you following? Yes. Kung anong ini-input mo, doon siya mas gumagaling na gumagaling. So can you imagine kung lahat tayo, shared consciousness, ang tanong natin about negosyo, can you imagine how intelligent, business intelligent AI we will be creating? Na makakatulong sa negosyo natin lahat. Okay ba yun? Yes. Alright, so again, ladies and gentlemen, no, importante na yung emotion natin dyan, yung ginagamit natin, detach the emotion to the outcome, pero we need to focus on consistent outreach. Para liman tayo ng hugot sa Ascendra International. Okay ba yun? Yes. Hindi na namin kayo mamotivate kung anong hugot mo. Sa'yo na yan. Kailangan dala-dala mo yan araw-araw. Dito pag-uusapan natin not the why, but the how and the what. Okay ba? Yes. Ayan, alright. So next. Ayan, pipindot-pindot muna tayo. Ayan, eto na. Okay, how na tayo? How? So, for us to be effective in segmentation, in targeting, and in positioning ourselves, okay, sa market, we need to identify first, sino ba yung prospect ko? Yun yung sinasabi kong problema ng maraming negosyante. Maraming nagde-negosyo, okay, ready silang kumita. Yun yung pinakamalaki. Yun yung pinakamali. Yung nagne-negosyo ka kasi naka-ready ka ng kumita agad. Are you following? Yes. Kailangan you need to set aside the outcome. Kailangan mindset mo muna, sino bang isa-serve ko? Yung iba naman, nauna naman yung produkto. Excited ako sa product ko, ang ganda. Ibibenta ko na to. Pero hindi mo pa rin alam kung saan mo ibibenta. Are you following? Tama. Kaya ang pinakaunahin mo, kanino ko ba ibibenta? Sino ba yung mga prospect ko? Ano ba yung isusolve kong problema nila para ma-identify ko kung saan papasok yung solutions o yung produkto ko tsaka ako kikita. Are you following? Yes. It's actually creating value and creating solutions for the problems of your niche, of your market. So the first question is, you need to identify who is your prospect. Sabi nga dito, kung i-correct natin sa paglipad na naman, know your airspace. Ang piloto hindi pwedeng lumipad yan nang hindi alam saan dadaanan. Bago mag-take off yan, alam niya na, yung dadaanan niya. Kasi pag naligaw yan, kahit 1 degree off lang in the next 1 hour ng biyahe, naka 1 degree off siya sa dadaanan niya, pagdating niya sa destination, wala na yung runway, thank you. Wala na yung airport, ligaw ka na. Kaya ang mga aeroplano, ang piloto, bago pa lumipag-take off yan, yung radar niya, alam niya na saan siya dadaan. Bawat degree importante per hour, per minute. Are you following? Yes. Kasi kahit 1 degree off lang, naka 1 degree pa-left lang siya, in the next 1 hour, ang layo na nun, nandito yung airport. Are you following? Kaya napaka-importante that you know your airspace. Ganun din tayo sa pag-negosyo natin. Sino ba? Saan ba ang target ko? Sino bang kausap ko? Know your flight zone before you take off. So let me show you. Yung nagugumagana yung ating Sige po. Okay lang. Ayan. So unang-unang prospect daw. Sino tayo unang prospect? You. Ano ka po? Me. Ano nilalaman ko sa inyo? Okay. Ulitin ko. Sino tayo unang nating prospect? Me. Sarili natin. Ang problema minsan, kapag pinag-usapan ng prospecting, ang unang nakapasok agad sa isip natin, ibang tao. Tama. Agree? Agree. Now, I want you to understand, ang unang-unang prospect na kailangan mong makonvince, walang iba kundi Sarili. So, the pilot first. Ikaw muna. So, your pilot first discipline. Ikaw muna yung kailangan natin. So, you need to understand, when you talk about you, no? Yan, tingnan natin. You need to ask yourself right now, kailangan yung mga questions kang itatanong sa sarili mo for you to prospect yourself. Ikaw muna, focus muna. Okay? Kasi you'll never become effective sa pag-convince ng ibang tao kung ikaw mismo hindi ka kumbinsido. So, you need to ask yourself first, why did you board this industry? Bakit ka nga ba nandito from the first place? So, I want you to, maybe if you have some notes there, I want you to write this down, or maybe you can take a picture of this, and later when you go home, you ask yourself, bakit ka ba ako nasa Ascendra International? Bakit ka ba ako nasa sales and marketing? Bakit ka ba ako nasa network marketing? Ask yourself. Kasi baka mamaya kaya pala hindi ka effective, ikaw mismo hindi ka pa 100% sure kung nasaan ka ba. Lagi yung paulit-ulit sinasabi, doing comes after being. Before you can be effective in whatever you're doing, you need to identify your being. So doing comes after being. So yun, kailangan patanong, ano ba? Bakit nga ba? Next question. Bakit AI? Sa dami ng company, sa dami ng opportunity,
Why Ascenda International? Why this opportunity? Why this path? Kasi baka tatagal tayo dito or tatagal ka dito, baka tumatagal ka dito as a fans. Tagapalakpak, yes, power, taga-like, yes, AI, pag-asenso, partner. Pero at the end of the day, you really don't have a deep anchor or, weight anchor kung bakit ba natin ginagawa to. So, you need to identify that. You need to ask these questions to yourself. Kasi ang unang prospect nga, walang iba kundi sarili. So, di ko man sinasabing i-AI forum mo yung sarili mo, ha? Ang improvement, independence. Pero again, deep in you need to ask those questions. Kaya na dahil, ulit-ulit tayong ma-attend ng AI forum para ikaw muna yung convince. Okay ba yun? Yan. So, ulitin ko, sabi nga dito, okay? A captain who doesn't believe in his own flight cannot convince passengers to board. Can you imagine? Can you imagine riding a plane? Alright? Can you imagine, sasakay ka ng isang aeroplano na yung piloto mismo, duda kung mapapalipad niya at mapapaland niya yung aeroplano. Sasakay ka. Kahit ako hindi. Yung piloto mismo, duda eh. Are you following? And let me tell you again, uulit-ulitin natin, we will never get tired of overemphasizing this. Energy can never lie. Alam ng tao, ramdam ng tao, kapag ikaw mismo, hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Kaya importante, ikaw muna, siguraduhin mo. Sino ba ako dito? Ano ba itong solusyon na ito? Ano ba itong kumpanya ito? Ano ba itong future ko dito? Ano ba ang vision dito? Ano ba nakikita ko? Para pag nakita ng mga kasama mo, ng kaibigan mo, kahit mag-iba lang ng konti. Alam niyo, paborito ko yun eh. Sinasabi lagi ni BBO Jedmark. Alam mo, yung mga kinakausap siya dito every now and then, sinasabihan niya, pare, kahit bagoy mo lang ng konti yung forma mo. So dati mo pinagalingan, yan na yung forma mo eh. Pagdating mo sa AI, yung pa rin forma mo, hindi talaga sila magtataka or magiging curious kung anong meron sa AI. Are you following? Yes. Kasi walang magbabago nangyari sa'yo eh. Dapat may kahit konting change lang, kahit konting pagbabago, it's going to create curiosity to your market. So mangyayari, yung pagbabago na yun, kapag ikaw mismo nagbago yung nasa loob mo, kung ganun pa rin yung mentality mo noon, kung tingin mo pa rin sa Ascenda International, typical networking, recruit pa rin. Hello? Hi. Kung tingin mo sa Ascenda International, tulad pa rin ng dati mong ginagawa na, basta makapagpa-join lang, bahala na nung isipin yan, basta kumita ako dyan. Kapag ganun pa rin ang mentality mo, I'm telling you will never convince anyone, especially mga pinanggalingan ninyo. Kasi walang pagbabago sa puso, sa kaluluwa ng ginagawa mo eh. So you need to identify right now, ikaw mismo, ano ba? Ba't ba ako nandito? Nung ipat lang ba ako kasi na-hype lang ako? Kasi may Joseph Lim? Kasi mayroong Jurgen Gonzalez? Na-hype lang ba ako kasi ingay ng Ascenda International? You need to identify right now. Bakit kaya ba ako nandito? Kaya we'll go back to the mission and vision. Kaya inuna natin sa check-in 1, yung kaluluwa ng Ascenda International. If you know that being, I'm telling you, people will realize the change that you have right now. Okay ba yun? Yes. Kailangan ma-identify natin yun. Alright? So yan. So sabi nga dito, you need to leave the products. You need to lead with the solutions that we have. You need to believe in the solutions, in the mission that we have, in the business that we have. Because your conviction is your co-pilot. Yung conviction natin, yung disposition natin sa ginagawa natin. Kaya nga, si CEO Jurgen Gonzalez, this is not a company. This is a mission. Paulit-ulit si Chief Strategy Officer Joseph Lim. This is a divine intervention. Right? Ladies and gentlemen, I'm telling you, yung conviction mo sa ginagawa natin, ano ba yung mission natin? To revolutionize the industry. Ang sarap pakinggan, pero what does it really mean? It's not rainbows and butterflies. The hardest thing to change in the culture of sales and marketing or network marketing, yung overhype culture, yung overpromise, underdeliver, yung ganong kultura ng income lang, sports car lang, hype lang, yung ganong kultura yun ang pinakamahirap ba sa akin kasi ang pinakamahirap ba sa akin sa isang organization na tumagal for how many years is culture. So it doesn't take rainbow and butterflies only, pero pag identify natin your conviction will definitely create impact. Maku-curious yung mga tao, ano meron dito? May nagbago sa'yo. Are you following? Yes. Parang grabe na yung pagdinegosyo. Sobrang seryoso mo ngayon ah. Are you following? Yes. Seryoso ka sa negosyo, pero pagkasama mo yung mga kasama mo sa AI, ang saya-saya ninyo. Parang ang sarap mag-join dyan ah. Are you following? Parang ganda ng energy nyo dyan ah. Are you following? So, if that will reflect or mag-manifest sa outside, yung aura, yung energy, I'm telling you,
People will get curious. So your conviction is your co-pilot. Alright? So in the next coming days, can we commit or can we aim for each and everyone here to be more convicted in the mission of AI? Yes. Can I hear us say yes? Yes. Alright? We will be more convicted. Alright? Yan. Kaya kailangan alam natin. No? Kailangan alam natin. So, ito na. Bibigyan kita ng para matulungan ka to actually identify your market. Yourself muna. And then your market ko muna. Para ma-identify mo, sino bang market ko? Okay? Alam niyo, pinaka-best way to identify your target market is actually identifying yourself. Do you agree? Kasi tingnan niyo to, bakit ang engineer mas nakaka-relate sa kapwa niyang engineer? Kasi pareho silang engineer. Bakit yung writer, yung housewife, makaka-relate sa kapwa writer, kapwa housewife? Kasi pareho sila. Mas relatable. Kaya mas magiging effective ka sa market mo pag alam mo muna, sino bang pinaka-mas makaka-relate sa message ko? Okay ba yun? That's the best way of target marketing. Identifying muna, ikaw. Kaya ikaw nga yung unang prospect natin eh. Okay ba yun? Yeah. Para hindi ka sabog-sabog, hindi yung napajoin ka lang, power, grabe, payaman, mag-recruit daw. Sino itong re-recruitin? Lahat ng kakay. Sino kakay? Kaibigan, kamag-anak, kaklase, katambay, kapitbahay, kapit. Yan, paborito natin yan, di ba? Classic yan eh. Sa lahat ng latagan, narinig na natin yan. Di ba? Are you following? So, hindi lang gano'n. Ang mangyayari, kapag alam mo yung identify mo sarili mo, identify mo saan ka pinaka-effective. Kaya inuna natin yung brand archetype. Because heroes and mastery can easily relate to heroes and mastery. Innovators can easily relate to innovators. Right? Yung mga caregivers can easily relate to caregivers. So, first question. May 3 core guide questions tayo to identify your initial target market. Initial lang to, ha? When I say initial, syempre, dadami yan. May kasunod yan. Pag na-master natin siya. So, number 1, you need to identify the pain point or the problem. So, ito yung tanong. Anong struggle or challenge ang dinaanan ko na gusto ko rin tulungan ng iba makalagpas? Ask that question to yourself. Okay ba yun? So, pag muni-munihan niyo po yan. Okay? Sabi dito, dati, example lang to, ha? Dati, hirap ako sa Buhay. Okay, buhay. Napaka-general ng buhay, ha? So, kailangan you need to identify, saan sa parte ng buhay mo? Di ba sabi natin, ang pag-asenso may iba't ibang aspeto. Yan, nakakabisado nyo na. Very good, ha? Okay. Ang pag-asenso may iba't ibang aspeto, hindi lang lagi sa kaperahan, minsan sa kalusugan, minsan sa knowledge and skills. Tama ba? Yes. Okay? So, minsan yung iba, kaya naman kumita. Pero ang problema, hindi nila kaya kumita ng malaki sa negosyo kasi kulang sila sa kaalaman sa negosyo. So, ang problema pa nila, kaalaman. Diba? Iba naman duda. Diba? Iba naman, hindi naman healthy. Diba? Kulang sa health. So, dati hirap ako sa blank. Ano yun? Anong aspeto ng buhay mo? Pera? Hirap ako sa pera? Hirap ako sa makahanap ng part-time business? Hirap ako kasi hindi ko alam paano magsisimula. Diba? Kaya gusto kong tulungan yung mga tao na karanas din ng hirap. For example, or pagkalito. Or duda. Alright? Next, yun yung pain point. So, ask that question to yourself. Second question, anong transformation or benefit ang tumatak sa akin? So, proposition or potential. Ano yung transformation or benefit ang tumatak sa'yo when you heard about AI? Di ba? Dahil naranasan ko ang value ng mastery. Hello? Hi. Dahil naranasan ko ang value ng structured learning. Yan. Dahil naranasan ko ang value ng artificial intelligence. Ha? Alright? Passionate ako i-share ito sa mga taong gusto rin makuha ang... Are you following? Yes. So, na-identify tuloy natin. Ano yung transformation or benefit? Ano yung sa dami ng benefit or solutions ng AI? Ano yung tumatak sa'yo? Ask that question to yourself. Para ma-identify mo saan ka mas pinaka-macro. Of course, okay, problem. Tandaan niyo yung 3Ps yan, ha? 3Ps. Yung 3 core guide question, 3Ps yun. Ano yung una? Pain point or problem. Okay? Kaya nga dito sa AI, mahilig tayo maghanap ng problema. Because we are problem solvers. Pangalawa, ano yung pangalawa? Proposition. Ano yung offer? Ano yung benefit? Di ba? Ano yung pangatlo? People. Sino yung mga natural na nakaka-relate sa kwento or journey ko? Okay? Because of your pains, because of your problems, because of the proposition you have, dun sa nabuksan ang isip mo. Kasi pwedeng pare-pares tayo ng window, pare-pares tayo ng hit point and trigger point. So doon ka mas makaka-relate. Sino yung mga natural na nakaka-relate sa kwento or journey ko? Usually yung mga nakaka-connect sa akin ay mga estudyante ba? Mga empleyado ba?
Yung mga out of school youth, hindi nakapagtapos, thank you. Yung mga housewife ba, okay? Kasi nakikita nila ako bilang, alright, are you following? So, ganun siya. So, 3 keys. So, I want you to ask this question to yourself. You can write it down later, okay? Sulat niyo yan. Mamaya, pa-practicein natin. Okay ba? Yes. May mga papel ba kayo? May mga notes ba kayo lahat? Kahit sa cellphone. Ayan, mamaya pa-practicein natin. So, medyo interactive yung training natin today. Alright? Ayan. So, example. Yan, sabi nito example. Dati, hirap ako sa Income. unstable income. Unstable income. Kaya gusto kong tulungan yung mga taong stuck sa work na walang growth. Okay? Dahil nakita ko ang value ng Financial education. yun yung proposition. Di ba? Gusto kong i-share nito sa mga taong gusto ng financial Freedom. freedom. Okay? Usually, nakakonect sa akin yung mga Professional. okay. Maybe you're a BPO, you're a manager, di ba? Maybe you're, you're an employee for 15, 20 years, na-promote ka na promote. Ito yung problem mo, ito yung pinpoint mo, ito yung proposition mo, ito yung mga nakaka-connect sa'yo. Pwede. Pwede. Okay? Kasi nakikita nila ako bilang isang tao nag-take control ng career path ko. Nag-decide ka kasi, na-inspire sila sa'yo. Alright? So, sinong initial target market mo? Identify mo ngayon. Ang initial target market mo, mga young professionals na naghahanap ng financial growth and freedom at napakarami po yan. Doon pa lang, tapos ka na. Are you following? Yes. Doon pa lang, just focusing on this target market, I'm telling you, tapos na. Yes. Alright? Dito pa lang, mag-million ka na. Are you getting my point? Kahit dito ka lang mag-focus, mag-MC ka niyan. And guess what? Wala pa yung ripple effect. When I say ripple effect, di ba parang sa dagat, pag bumato ka ng bato, yung isang bato lang ang ginawa ko, tumama ng ilang beses. Ripple. Mag-focus ka lang sa isang market, I'm telling you, it will create ripple effect. Kasi yung mga young professionals na makaka-relate sa'yo, yung mga young professionals na makakaintindi sa'yo at mag-join sa'yo, maging partner mo dito sa mission na to, what will happen? Tanong, may tito ba sila? Yes. May mga tito-tita ba to? Yes. May mga kapitbahay din ba to? Yes. Na iba-iba ang background? Yes. Ang tawag doon, ripple effect. Just by focusing on a particular market. Are you following? Yes. Ganun siya ka-powerful, alright? So tingnan natin mabuti. Okay? Yes, next. Ayaw talaga mag-click ka. Ayan. Pangalawang prospect mo daw. After mo ma-identify ikaw as your prospect, yung pangalawang prospect, sino na? So dalawa lang pala ang prospect mo. Sino? You and others. Yun lang. Yun lang ang prospect mo. Ikaw at yung iba. Okay ba yun? Yes. Ayan. So, the passenger market is so huge. Ang problema, sobrang laki, hindi mo ma-identify, hindi mo ma-segment, hindi mo ma-target, kaya hindi mo ma-position yung sarili mo. Kaya hirap na hirap nakabenta consistently. Are you following? Yes. Kaya hirap tayo. Alam niyo, bago natin simulan ng AI, yun yung identify namin as founders. In-identify natin, sino bang market natin? Ano bang mga solutions natin? Paano bang messaging natin? Kaya may kita nyo kakaiba. May kita nyo yung AI forum, ang mga bihis natin doon, hindi usually makita kayo mga founders, pag pinakita sa mga presentation, di ba mga naka-todo, suit, di ba? Ganyan. Tayo pansin nyo, naka orange. Parang parang billiard family lang, di ba? Ang tawag ng ating mga expert, natin doon, influential marketing, ang tawag doon political marketing. So technically, what we're talking is every man. We want inclusivity. Gusto natin makapasok sa lahat. Every man. Pero yung solutions, medyo tataas natin ang konti yung level. Are you following? Yes. Nakita nyo, every man siya, everybody is welcome, pero yung offers natin yung solutions natin, pag pinunta mo yung vitality, world class, yung Omega Life. Are you following? Yes. Pag pumunta ka sa protection natin, makikita mo, democratize siya. Okay, so pwede rin sa So, mamaya makikita niyo lahat. So, technically, that's how important it is. So, the passenger market is so big, we need to identify. Sino ba yung market natin? So, umpisa natin. First point. Tandaan mo, anyone who is committed dreamer, okay, yung market natin, committed dreamer, 18 and above at humihinga. Okay. Technically, 18 and above, pero meron nga mga nag-join na less than 18. Tama ba? Yes. May mga 16, may mga 17, di ba? Meron dyan mga nag-join. So, it's okay, no? Baka sila laging committed dreamers, walang problema, di ba? So, basta lahat yan, basta humihinga yan, prospect natin yan. Ganyan lang, we want to, target it, segment it, and target it. So, tingnan natin mabuti. Yan, sabi dito, niching is about focus, not limitation. Yung iba kasi, kapag pinag-uusapan ng target marketing and niching, ang mindset nila, ay, nililimitahan ko naman ako eh. Partner, nililimitahan ko. Lahat pwede kong i-market.
Pero parang bakit mo ako focus lang sa mga young professionals? Eh di sayang naman yung iba. Uulitin ko, may ripple effect. Ang tawag doon focusing, laser focus. It's not limitation. In fact, mas pinabibilis nga natin. Are you following? Yes. Parang ito lang. Parang laser in comparison sa sinag ng araw. Bakit mas nakakapasok ang laser kesa sa sinag ng araw? Are you following? Because of focus. Yung sinag ng araw, lahat okay, lahat wide, lahat kita eh. Pero yung laser focus mas mabilis makasunog kasi nakafocus lang siya. Precise. Are you following? Yes. So we need to be precise on our target market para mas kumalat ka ng mas mabilis. Huwag tayong sabog mag-market. Let's focus para mas mabilis. Hindi yung sabog na susubukan mong bilisan kaya pagod na pagod ka. Are you getting my point? Yes. Okay, so mission is about focus, not limitation. Next. Okay? Engage. Ito na. Micro-communities. Yan, paborito ko to. Alam mo bakit paborito ko itong micro-communities? Pakisabi nga, micro-communities. Micro-communities. Yan ang pagmimitingan nyo mamaya pag uwi ninyo sa hub ninyo. Ano ang micro-community target natin this month hanggang September 30? Are you following? Yan ang pag-uusapan nyo. Next month, anong micro-community natin hanggang January para maka-MC tayo sa grand launching? Are you following? Yes. Yan ang pag-uusapan nyo. Alam nyo bakit? Bakit paborito ko micro-community? Kasi produkto ako ng micro-community. 15 years ago, na-recruit po ako sa network marketing sa dapitan sa likod po ng UST. Meron po mga network marketer doon, nag-target market, nag-micro-community, ang tawag nila Campus Crusade, parang simbahan lang. Etong mga networker na to, okay, ang kasama po doon, ang pangalan Mr. Lake Francis Miguel, nagpupunta po yan sa likod ng UST every Thursday night, hindi ko makakalimutan. Kaya pag uwian namin ng Thursday, galing akong FEU graduate po ako eh. Dumadayo po ako sa UST kasi nandun yung iba namin mga kabrad, mga iba namin barkada. Every time nadalo kami from FEU to UST, mapupunta kami doon sa Dapitan, sa McDonald's Dapitan. Every Thursday, alam namin may event doon yung mga network marketers. At curious kami kasi ang sarap nilang mga kasama. Parang ang gaan-gaan, ang saya-saya. Tapos lahat gustong kumita. Are you following? Yes. Eh syempre noon, medyo kami noon eh. Medyo kami mga kabrad ko noon, mga gusto lang namin, mga ano lang eh, basag ulo lang, kalukuhan lang, di ba? Counter strike lang, are you following? Yes. Cutting classes lang. Nung nakita namin doon na, grabe itong mga to ah, isa parang kakaiba yung level nila. Are you following? Yes. We get curious. So may isa lang kaming kabrad na naimbitahan sa McDonald's Dapitan hanggang sa lahat ng mga kabrad namin nandun na every Thursday. So doon kami na, produkto po kami noon. Ako 15 years ago, I was 19 years old. Doon nakikita kami sa UST, nakilala kong network marketing. Are you following? Yes. So what do you mean? Ang tawag doon, micro-communities. Ilan pa kaya yung mga estudyante ngayon na hindi natatap dahil hindi nag-laser focus sa mga marketers for micro-communities? Are you following? Yes. Ilan pa? Alright? So identify. Anong micro-community ang tatargeting ko? Mamaya pag-uusapan natin yung mga micro-community. Okay ba kayo? Yeah, para makapagplano tayo later. Alright? Next. Okay? Create brand devotion through authenticity. So kaya ko bring up kanina yung post ni partner Jamal. Kasi yung post ni partner Jamal promotes authenticity. Kaya may engagement. Kasi authentic eh. Totoo. Tagos sa puso eh. Are you following? Can you imagine kung yung post niya, makita niyo mamaya yung post niya, kung mabasa ng mga rider yun. Baka habang nag-ride yung rider, umiiyak pa habang binabasa yun. Are you following? Yes. Relate na relate. Are you getting my point? Baka habang naghahatid ng parcel, umiiyak pa. Grabe itong Jamal na to. Mga-ad friend nga to. Are you following? Are you getting my point? So, authenticity. So, when you create a brand, create yung organization nyo, yung grupo nyo, di ba may iba't ibang grupo? You need to create a brand devotion through authenticity. Ngayon, technically, sa lawak ng social media, sa lawak ng information, that information is readily available, ngayon ang tao, mas naniniwala sa authenticity. Kasi nga hindi na uso yung yung sugar coat lang. Are you following? Kasi nga ngayon, nakikita natin lahat ng balita eh. Medyo mag-arte-arte ka lang dyan, mabidyohan ka bigla, di ba? Magalit-galit ka sa kalsada, mag-rage road ka, mabidyohan ka, tapos ka eh. Are you following? Pag mumura-mura ka nung gano'n, magduro-duro ka, tapos ka, mabidyohan ka lang eh. Are you following? So technically, social media is everywhere. So, ang tao ngayon, mas sinusundan nila yung authentic, ayun, totoo, walang fasad. Are you following? Kaya yun, gano'n din gagawin natin. Sa grupo nyo ngayon,
proforma, walang bira. Di ba? Kailangan totoo. Mas maganda ngayon, nakikita nila yung struggle. Are you following? Because that's where they can relate more. Naalala nyo? Nung unang check day ng Ascendra International, ano yung video? Alam ng mga founding partners to. Ano yung naging video ni CSO? Magkasama kami doon sa C-level room. Nag-uusap kami ni CSO Joseph Lim. Napakagaling talaga. Strategy officer talaga. Nagkumentuhan kami, oh. Pinapakita ko sa kanya yung mga cheque, first wave ng cheque ng Ascendra International. Alam mo sabi niya, baka mag-video nga. Nag-message siya sa mga FPs, pinag-usapan namin. Ano sabi niya? Sabi niya sa mga FPs, guys, remember, encash your checks already, click your checks. Bakit? Kasi ang pinakwento natin sa AI, ang binibenta natin, storya, hindi hype. Yung iba kasi ang mindset, huwag mo na mag-click ng cheque. Bakit? Ipunin mo na natin yung cheque. Dapat mag-300 muna, mag-500, mag-1M, bago natin encash. Para pag pinakita mo, grabe! 2 weeks income, 300,000! Iba tumatawa pero sa pool. Are you following? Diba? 300,000 pero 1 week income lang to guys. Grabe, inspiring yung kabataan. Hello? Pero technically, 1 month tinabaho yun. Basta may 1% deception sa negosyo mo, I'm telling you, it's outside authenticity. And energy can never lie. Matalino ang market, alam nila yan. Are you following? Kaya huwag mong lukuhin sarili mo. Huwag mong lukuhin yung market mo. Kasi pag salpak naman yan dito, nalaman din niya eh. So walang sustainability yung gagawin mo. What we are selling is not hype. What we are selling is story. Kaya nga dito, ang sabi ng ating CFO, tuwa kami tuwing Monday board meeting, siya na naisip noon. Sabi ni Mrs. Let's celebrate 1,400. I-highlight naman natin, pinag-usap yung Create TV, yung ating social media team. Sabi, ang i-focus nyo, huwag yung mga puro 300. Ang interview nyo, yung mga 3,000, 10,000 and below, 2,000. Let's celebrate those small wins. Kasi lahat ng malaki, nagsimulang maliliit. Yeah! That's authenticity. Are you following? Tapos na tayo dun sa hype. Tinan mo mangyari. Tinan mo, pinapasakit mo ulo mo eh. Iipunin mo after 1 month. Tapos siya ka pala yung budgeting mo, di ba? Pigil ka ngayon, cup noodles ka sa bahay ka. Ha? Tapos naipon ngayon yung cheque mo, 300,000, tsaka mo kilit. Naglabas ka ngayon, bihis ka ngayon dyan, pa-video ka, grabe, 300,000 in 2 weeks. O guess what? After that cheque, ngayon para ka ngayong alipin, habol-habol ka maka 300,000 ulit. Hello? Kasi after 2 weeks, mag-imulit yung 300,000, tapos ka sa market mo. I get my point? Yes. Hindi pinahirapan mo sarili mo. O paano pa natin ginagawa ngayon yung happy money sa AI? Crying money na yan. Are you following? Nalala niyo yung sinabi ko dati? There are 2 kinds of money, crying money and happy money. Crying money yan. Kumita ka nga pero talagang pigil na nahira. Kaya hanggang ngayon wala ka pang boyfriend. Hanggang ngayon wala ka pang boyfriend. Yun lang. Are you getting my point? Yes! O, hindi ko sinasabi magkaroon ka ng boyfriend, ha? Ang sinasabi ko, kaya kung hindi ka nakakapag-focus sa ibang parte ng buhay mo, hindi ko na-enjoy. Ang gusto natin sa AI, happy money, kumikita tayo ng masaya, magaan. Hello? Yes. So, tingnan natin yan. Let's focus on authenticity. Diba? So, pakita natin yung progress. Pansin mo, ito pa malupit. Naglabas ka ng malaking cheque. O, kakasimula na nung first wave ng check. Ano na sabihin naman pinanggalingan mo? Sus! Hindi naman sa Ascendra galing yan. Yung bentang yan, galing yan sa pinanggalingan nila. Sinalpak lang sa AI, kaya malaki kagad ang cheque. O di akala mo naka-inspire ka, lalo ka pang naka-demotivate. Hello? Eh kung biniyak-biyak mo yung cheque, hello? Eh yung advice ni CSO, Joseph Lim, authenticity. Ano sabi niya? Story yung binibenta natin. So kahit na chumeki ka taga ng malaki, biyakin mo. Withdraw mo this week, 100. Withdraw mo this week, 40, 50. Pakita mo, 50,000 this week. May storya. Next week, 80. May storya. Relatable. Anong isipin? Next third week, another 80. Next coming week, another 100, 120. Relatable. Anong sabihin ng mga pinanggalingan mo? Anong sabihin ng mga kapitbahay mo sa mo? Grabe, pwede pa na talaga magsimula from the scratch. Pwede pa na talaga magsimula mula sa beginning. Kaya ko rin yan. Hello? Yes. Mas relatable. Ang tawag doon, ano tawag doon? Authenticity. Tapos na yung yung Barbie way of selling. Ano yung Barbie? It's all plastic, di ba? Tapos
Tapos na po yung, tapos na yung Barbie selling. We need to be more authentic. Are you following? Okay, yan. Are we learning together? Yes! Thank you. Ayan, sige, tingnan natin. Ayan, ano pa? Craft your unique value proposition. So, pag identify mo yung market mo, identify mo yung niche mo, you will now identify, ano yung unique value proposition ko? Ano yung value that I will offer? Alright? Ano yung UVP? Hindi USP lang. Ayaw natin ng USP. Okay? Tanggalin niyo na po sa vocabulary niyo yung unique selling proposition. We are not just here to sell. We are here to create value. Is that okay? Yes. Is that right? Okay, so ulitin ko, tanggalin niyo na po sa vocabulary niyo yung unique selling proposition. Sa AI, we are not here to sell. We are here to create value. So kaya hindi USP but UVP. And last, ito yung sasabi ko kanina, use segmentation and then targeting. So that you can actually position yourself well. Ang problema ng iba kaya na mag-market, hindi makaposisyon. So para makaposisyon ka, segment mo muna yung market, biyakin natin ano ba yung market na yan, and then focus on what target market you want to focus on. Laser focus. In the next 1 month, in the next 2 months, dito lang ako. In the next 3 months, dito naman ako sa OFW. In the next 1 month, dito naman ako sa mga kabataan. Are you following? So target, okay? So tingnan natin, okay? Bigyan natin example. Sabi dito, micro-communities, target markets for Ascender International. Okay, bigyan natin ng mga example ng target marketing ha. Sabi dito, the sky is wide but every airline has its own flight routes. Okay? Know which route Ascendra can fly best. So para ma-identify mo, ano ba yung micro-community na i-focus ko? Kailangan mo munang identify. Saan ba si Ascendra International and our solution can fly best? Okay, tingnan natin mabuti. Ulitin ko. Ano yung mga solution na ino-offer ni Ascendra International? Mastery. Umpisa natin. Mastery, Vitality Protection. Ayan. Pag pinag-usapan ang Mastery Solution, ibigay na natin sa inyo. Okay? Ang messaging, ang tonality, entrepreneurial, incubator. Hindi ko alam kung nakausap ko na po kayo in person or nakakita namin kayo sa mga guests niyo, pero paborito kong gamitin yan. Dahil kung sinasabi, pag tinatanong ako anong AI is not network marketing, it's actually an entrepreneur incubator. When you say incubator, papasok ka as a reseller, lalabas ka as a CEO. Incubator. Are you following? So, kasi may learning hub tayo. Ano yung mga pain and problem na pwedeng makakonect dito? Ayan o, lack of guidance, fear of starting a business, job dependency, di ba? Hindi makapagsimula kasi, hindi alam paano magsisimula, no clear system. Ito yung mga problema pwedeng isolve, di ba? Takot makapagsimula ng negosyo kasi hindi alam paano. Dami niyan, tama ba? Di ba? Ayan o, lack of guidance, di ba? Nag-join before pero walang guidance. Nag-join before pero hindi naman gagawin. Ang dami niyan. Anong potential? Again, 3 P's. Anong potential? Desire for skills, okay? Entrepreneurship, modern tools like AI, and financial independence. Anong solusyon ng Ascendra? May mastery program po kami with on-demand courses, Entrepreneur Academy, AI-powered learning hub, at marami pang iba. So focus on the mastery solution. Are you following? Yan yung messaging mo. Sino yung mga micro-communities mo? Ito, pakita ko sa iyo. Example, micro-communities under mastery, mga fresh grad or underemployed. Ang daming underemployed, ang daming fresh grad, hindi alam saan magsisimula. Napakarami po niyan. Imagine mo, kung kuha ka na ng listahan ng lahat ng fresh grad sa lahat ng eskwelahan malapit sa inyo, tapos ka na. Are you following? Tapos ka na, MC ka na. Imagine mo, kung na-recruit mo ako nung 15 years ago sa Dapitan sa UST. Can you imagine? Are you getting my point? Yes. Sabi ko, ilan yung Miko Yunson na pwede mong ma-recruit, may mas malulupit pa sa akin na nandun sa UST Dapitan kung sa mga school malapit sa inyo. Are you following? Kailan yung last time na nag-campus crusade tayo, ang galing yung marketer, pero kailan yung last time na tinakbayan natin yung mga campuses para sa mga undergrad na hindi lamang gagawin? Or mga fresh grad na hindi lamang gagawin? Are you following? Ang dami yan. Ano pa? OFWs. Ilang taon sa ibang bansa. Pag-uwi dito, ang pangarap nila magtayo ng negosyo. Pansin mo, yan ang plan A ng lahat ng OFW. Tama ba? Wala namang OFW, umalis ng bansa, ng pangarap, doon na mamatay, doon na mabuhay. Lahat yan umalis. Bakit? Kasi gusto makaipon. Ang plan A, makaipon, pag-uwi dito, magtayo ng... Ano nangyari? Nag-ipon doon, pinadala pera dito, pinasubok, patakbuhin ng mga kamag-anak, niloko ng kamag-anak. Parang may hugot yun eh. Diba? Yung iba naman umuwi, for good, nag-ipon. Pagdating dito, nagtayo ng negosyo dahil hindi alam paano mag-negosyo, hindi alam paano magsimula, na-scam, naloko. Kaya huwag kayo mga naloko ng OFW. Hello? Kasi
Kasi grabe ang sakripisyo niya mga yan, tapos lulukuhin nyo lang, papakasahin nyo, papajoinin nyo, tapos iwanan ninyo. Tama. Are you getting my point? Yes. No, matutulpo na, kami pa magpapatulpo sa inyo. Maniwala kayo. We have the company policy, kami pa magbablock sa inyo. Eh, huwag natin gawin yun. Are you following? Yes. So, OFW, pag uwi dito niyan, gusto magnegosyo, habang nandun, i-enroll mo na sa Acentra. Bakit? May mastery solution. Huwag mo munang balingin sa milyon-milyon. Huwag mong pag-recruiting doon, nagbabag doon, recruit mo ka. Pag-aralin mo natin. Are you following? Yes. Kasi habang uma-attend naman yan, matututo yan eh. Are you following? Yes. So matututo yung magbenta, matututo mag-unti-unti. Alright? Damihan mo lang yung volume mo, pero slowly para sigurado. Are you getting my point? Yes. Yan, alright? Ano pa? Side hustlers and freelancers, ang dami yan. Corporate employees, napakarami yan, di ba? Di ba ano pa? Teachers, coaches, trainers, ang gagaling magturo. Makaka-relate. Di ba ma'am, magaling mo po magturo, teacher. Idol po kita magturo ng estudyante pa ko, wala ka pinapakinggan ko, alam niyo po, may alam akong negosyo. Ang solusyon, mastery. Yung mga katulad yung mga galing magturo, sila po yung mga umaasenso. Hello? So yan, dami niya teachers, trainers, di ba? Mahilig mag-train, mahilig mag-teach. Mapapa-enroll nyo sila sa Acentra International. Alright, ano pa? Startup dreamers. Di ba? So ang dami nga, yan yung mga micro-communities that you can target by offering mastery solution. Targeting mastery solution. Ano yung next nating solution? Vitality. Ayan. So Vitality solution, ito naman. Health and wellness products. So world-class health and wellness products. Ano mga pain and problem? Ayan o, stress. Ang daming stress. Di ba yung katabi mo? Tingnan mo. Yung katabi mo. Oh, market yan ng Vitality. Grabe ang stress niyan. Halatang halata, di ba? Kailangan niya ng Omega Life. Okay? Di ba? Tayong number 1 may kailangan yan. Tama o tama? Tama. Oh, stress na stress yan eh. Unhealthy lifestyle, poor diet, fatigue, laging pagod, family members with health risks. May mga ilan dito may kamag-anak na may heart ailment? Taas sa kamay. Ilan na may kamag-anak na may diabetes? Kakilala kamag-anak na may... Imagine mo, market yan. Are you following? Yes. Micro-community yan. Alright? So, potential aspiration, siyempre gusto nila ng strong immunity. Gusto nila ng longevity, mahabang buhay, holistic wellness, Filipino pride in world-class health products. That is our part of our solution. So, may mga naghahanap ng ganyan. Naghahanap ng mga unique products na dito lang sa Pilipinas. And I'm telling you, we are the only exclusive distributor of a full spectrum Omega. And that is Omega Life. Diba? Pag sinabing full spectrum, hindi lang Omega 3, 6, 9. Omega 3, 5, 6, 7, 9, and 11. Try to research, the most rarest kind of Omega is Omega 7 and Omega 11. And tayo lang po sa Acentra International exclusive na makikita nyo nag-distribute ng Omega 7 and Omega 11. Full spectrum. In combination with astaxanthin, EPA, DHA, EPA, naka-Optigel delayed release formula pa. Patented. Are you following from Italy? I get my point? Grabe ka unique. Grabe ka world-class. Kaya napaka-sarap talagang i-share. Alright? Ang sarap na gawing solution. Ayan, Acentra Solution, Barley Products, Best Barley plus Barley Fusion, Omega Life, for full spectrum Omega. Okay, yan. Now, tingnan natin yung mga micro-community. Ayan, di ba? Micro-communities. Basic professionals with low resistance. Tayo may kitang ganyan. Mga parents na gusto mag-invest sa kalusugan ng pamilya. Di ba? Ang dami yan. Yung mga housewife, mga mommy na gusto healthy yung family. Market yan. Micro-community yan. Di ba? Kailangan lang yung content mo, i-align mo dyan. So mga next trainings natin, mga expert na magtuturo ng content creation. Are you following? Yes. Fitness enthusiast. Di ba? Hindi lang yung mga unhealthy ang market, ha? Yung mga mahilig din maging healthy. Are you following? Tama. Market yan. Di ba? Yung mga mahilig mag-gym dyan. That's a market. Mga millennials and Gen Z that are health conscious. Ang dami yan. Ang dami yan. Punta ka lang sa mga group page na mga health conscious na millennial, Gen Z, tapos na. Are you following? Micro-communities. Seniors. Naman, napakarami mong seniors. From 60 and above. Market natin yan. Okay? Alam nyo, isa yan sa tungtuwa ako. May grupo po tayo dito. Grabe po. Puro mga, ano po sila, mga seniors po. Ayaw ko silang tawaging matanda. Ang tawag mo sa kanila, experienced. Ang ibang tawag doon, seasoned. Okay? Yan ang market natin sa Vitality. Ano ba? Pro-natural, organic, at sustainable living community. Dami yan.
mga community na pro-organic. Actually, that's the reason why na-top natin yung nag-explain dito, si Doc Joel. Doc Joel, parang niya ba yung unang message? Si Doc Joel po is not a networker. Hindi siya, kahit niya yung left and right, hindi niya maintindihan eh. Yung unilevel, naguguluhan siyang intindihan. Pero, master, pro po siya sa organic and sustainable. Nung nakaraan lang, napakaraming executive na naman-join. Bakit? Kasi ang market niya, health. Ang market niya, mga pro-natural product, mga naturopathy doctor, napakarami po nila. Are you following? Yes. So just identifying your niche, million ka talaga agad eh. I get my point? So yun lang, micro-community lang. Kasi mag-ripple effect yan. Di ba? Mag-ripple effect siya. Ano yung next solution? Ano yung next solution? Protection. Financial protection, di ba? Insurance and literacy, di ba? Financial literacy. Pain and problem, maraming Pinoy ang under-insured. Hindi insured, di ba? Breadwinners. Market ng insurance yan, mga breadwinners. Kasi sila ang inaasahan ng pamilya. Di ba? Para naman mo kapag yung breadwinner, sila yung inaasahan ng family. Sino yung kabaliktaran ng breadwinner? Mga bread eaters. Di ba? Yung mga breadwinner, sila yung inaasahan ng pamilya. Kailangan insured sila, pati yung mga dependents nila, yung mga bread eaters, dapat insured. Kasi sayang yung savings ng breadwinner kapag may na-aksidente doon, sila magbabayad eh. Tama ba? Ayan, so breadwinners are laging at risk. Biglang medical o accident expenses. Okay? Potential aspiration, syempre yung pinaka-pinopromotan dyan, peace of mind. Peace of mind. Hindi kakabaka ba yung breadwinner? Alam niya may magbabayad. Kapag may hospital dyan, marireimburse. Are you following? Yan. Mas seguridad, mas matalinong financial habits. Ito pinaka-paborito natin. Marami kasing networker, walang magaling kumita, pero walang maayos na financial habits. Okay? So ito yan. Kaya, yung number one yan, and family legacy. So, central solution, financial literacy programs, abot kayang insurance solutions, at iba pang mga protection products. May mga parating pa po tayong ibang protection products, alright? Sino yung mga micro-community? Ito, paborito ko yan, no? Mga young professionals without insurance, ang dami yan. Breadwinners, ang dami sa Pilipinas yan. Ayan, no? Riders, drivers, gig workers. Kailangan covered. Yung motor mo, covered, insured. Ikaw na nagmamaneho, hindi. Sabi, mas mahal pa yung motor mo kaya sa buhay mo. Are you following? Ayan. OFWs, di ba? Kasi ang unang umuubos sa savings ng OFW, hindi naman yung regular na padala eh. Ang unang umuubos sa savings nila, yung mga biglaang padala. Tama ba? Ay, naku tita, na-aksidente ko yung pamangkin mo, magpadala ka. Tama ba? Tama. So, yan ang nangyari. So, kailangan covered yung mga dependents sa Pilipinas. Mga magulang na nag-worry sa mga anak nilang professionals, that's a market for insurance. Ano ba? Married couples, di ba? Para dapat ikaw, husband, i-cover mo si wife. I-wife, cover mo si husband. Para after ng paggabi, nag-away ka, kulak mo. Then, home insured. Hindi, joke lang. Married couples, ibig sabihin, mga couples na nagmamahalan. Kailangan, pwede pang regalo sa February yan. Tama ba? Diba, regalo mo, insurance coverage. Diba? Kasi you value her life. Hindi ko marunong bulaklak pa yan. Bulaklak, samahan mo ng coverage. Diba? Ayan, ano ba? Ito paborito ko, MSMEs. Medium and small enterprise. At itong mga MSMEs, mga negosyante, mga business people, alam niyo, lagi ko pang mindset yan, kabisado ko yung mindset yan. Ang negosyante, mapag-isa, 100 o 100,000 ang empleyado niyan. Lahat ng empleyado niya, dependence niya. Kapag may nangyari sa mga empleyado, unang kakatok yan doon sa amo. Tama ba? Eh, ikaw naman amo, hindi mo matatanggihan yan. Siyempre, papakutangin mo. May aksidente, papakutangin mo. So, gagalawin mo pa yung negosyo, yung umiikot na pera ng negosyo. Yung money in the bank. So, instead of touching the money in the bank of your business, might as well buy coverage for your employees. Anong meron? Number one, na-transfer mo yung risk. Hello? Hi. Pag may nangyari sa 100 empleyado mo, hindi na ikaw gagastos, hindi na yung negosyo gagastos. May insurance coverage na gagastos para sa kanila. Tama o tama? Pangalawa, pogi points, retention. Dahil ikaw si amo, kinover mo sila kagad, siyempre binayaran mo one time for 1 year, tapos salary deduction. Babalik din naman sa'yo, panalo ka, may account ka pa. Ano pa maganda? Pogi points pa. Mamahalin ka ng mga empleyado mo. Ano sasabihin ng mga empleyado mo? Grabe, bait talaga ni boss, no? They value our financial wellness. Kinover kami. Are you following? Yes. So more retention. So mas lalo mag-i-stay sa'yo yung mga empleyado ninyo. Are you following? Ayan, tumatawag kayo mga empleyado. Nasaan yun? Are you following? Okay. Cover. So, paborito ko yan, yung MSMEs. Ang dami na po natin mga companies, big companies with 100, 400, 800 employees kino-cover. Are you following? So, top those organizations, top those companies.
Okay or okay? Okay. Okay, last. Ito paborito nyo itong solution. Ano to? Ayan. Financial independent solution. Marami sa atin dito expert. Okay, dito tayo expert, di ba? Pain problem, hindi sapat ang sweldo, mataas ang cost of living, walang growth sa traditional work, potential aspiration, additional income streams, control sa oras at maging CEO ng sariling negosyo. So sa Central Solutions, may direct selling tayo, may affiliate marketing tayo, may sales and marketing plus entrepreneurial pathway, di ba? You can start as a side income, pwede i-scale up hanggang maging CEO level. Are you following? Yes. Eto. So, financial independence. Sino mga micro-community? Eto mga micro-community mo. Employees looking for extra income. Diyan, dami yan, di ba? Stay at home, mom and dad. Dami yan, daming oras, di ba? Student and young adults, gusto ng additional source of income. Kasi sawa na magkalabit-penge. Alam niyo kalabit-penge? Yeah. Diyan ako magaling natin, kalabit-penge. Sa kilala kong networking sa UST. Are you following? So, laid off workers or career shifters, di ba? Mga na-laid off. Diba? Pwede yan. Mga palipat-lipat ng karir. Retirees. Marami yan. Diba? Kasi minsan kung nag-retire sila, wala nang ginagawa, tsaka nagkakasakit. Maganda mabisi sila sa Central International. High energy. Nakakabatak po. Are you following? Yes. Professionals, nurses, BPOs, etc. Mga ambitious leaders. So these are the micro-communities you can target kapag ang solution na gusto mong i-offer, financial independence. I want you to take note of this, yung mga pinakita ko sa inyo, kasi mamaya may activity tayo. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Alright, sige. So, ayan na. So, technically, ito na, pakita natin. So, as you can see, ito pa, meron pa tayong subcategories. Now, again, looking back, dalawa daw ang prospects. Sino yung prospect natin? Me. At saka? Others. Now, sa others, continuously, lahat ng pinag-usapan natin kanina ng micro-communities, we can subcategorize them into 3. Okay? Ito na, 3. Kasi minsan dyan, pag kinausap mo, pwedeng mag-no, pwedeng mag-yes. Pero bakit sila nag-no and yes? Kasi they are under 3 subcategories. Ano yung subcategories? May 3 types of prospects. Sino yun? Yung mga prospect mo na never nag-try ng network marketing. Pag hindi sila nakatry ng network marketing, out of all those micro-communities, meron doon mga hindi pa nakakatry ng network marketing. So, pag hindi pa sila nakatry ng network marketing, anong goal natin? Ang goal mo, ang strategy mo, inspire them with passion. Gamit yung mga solutions natin. And share your story. Show them a new destination. Yung story, pwedeng ikaw, pwedeng iba, pwedeng kasama nating partner dito. Are you following? Yes. Kaya nga si CSO Joseph Lee, gagawa siya ng 30 videos, 30-second videos ng 30 na katao, mga storya ng engineer, storya ng housewife, storya ng call center agent, storya ng college dropout, storya ng rider, iba't ibang storya na part ng Central International para pag may kausap kang rider, yung video na yung papalabas mo. Pwede. Yes, pwede. Okay, so, yun po yun. So, pag never nakatry ng network marketing, ito ang strategy. Paano naman yung isang category? Paano kung nakatry na? Tried before, but they quit. Nag-try before, naloko. Nag-try before, iniwanan ng kanyang upline, ng partner. Are you following? Nag-try before, nalugi. Nag-try before, pero na-heartbroken. Okay, so paano ngayon gagawin? So, ito yan. Strategy, listen to their turbulence. Huwag mong kawain, huwag ka makapag-debate. Yung iba ang mindset, negative kasi yan eh. Alam niyo, to be honest, walang negative na tao sa ginagawa natin. Yes. Meron lang, hindi sila negative, meron lang misinformed and lack of information. Or may wrong information kasi may wrong exposure. May wrong experience. May misinformed. So technically, what you just need to do, listen to them, pakinggan mo lang. Let them through their emotions. Diba? Hayaan mo lang. Pag naibato na lahat ng emosyon, di ba? Sampal ka yan. Mga network yan, balik na ito sa inyo. Pag nailabas niya yung turbulence niya, show how this flight is. Alam nyo, sir, naiintindihan ko po kayo. Actually, marami po talaga naloloko sa industry natin. Pero what if I can show you a platform where we are here to revolutionize the industry? This time, may structured learning, may gagabay po. Would you be willing to listen? Are you following? Yes. So pakinggan mo, din siya kami natin makakausapin. So ladies and gentlemen, that's it. So listen to the turbulence and show how this flight is smoother with the solutions that we have, with the authenticity that we have. No? Iba naman, current member pa ng ibang kumpanya. Anong gagawin mo dyan ngayon? Sabi mo, makipag-away! Hindi po. Hindi po! Yan ang pinakamasama mong gagawin. Alright? Pag current, 3 ang categories niyan. Never tried networking, tried before but they quit, at yung iba, current pa na silang member. Anong gagawin mo? Pag current member, huwag mong rekrutin.
recruiting! Sabi ba, recruiting! Hindi po. Pag current member, don't Attack. attack. Ano daw sabi? Respect. Respect their airline. Okay. Tama. Respect their airline. Show collaboration, not competition. Huwag kayong madamot sa ideas. Are you following? Yes. Huwag kayong madamot sa learnings. Kasi yung learnings naman, hindi naman sa'yo yan. Tama. Kaya nga di ba kami paulit-ulit yung mga founders ng Ascent International, huwag kami tawaging owners because we don't own the solution of AI. We just found it. Nahanap lang po namin. Kaya nga founders, kasi kami naniniwala kami, yung mga solutions na na-create natin sa Ascent International, it is a shared consciousness ng lahat ng mga kasama natin sa industriya. Kaya lagi ko sinasabi sa mga leader, hindi ka pa member ng Ascent International, parte ka na nito. Tama. Kasi lahat ng mga pains, hurt, success, achievement, shared consciousness, doon nabuo yung mga solutions na meron tayo at mga trainings na meron tayo ngayon. Tama. So hindi galing sa atin yung mga yun, kung ipagdamot yan. Ano following? Ang hirap sa'yo, napaka-scarcity. Sabi mo, yayaman, abundance, pero simpleng learning lang, pinagdadamot mo. Para kung mauubusan ng prospect. Tama. Hindi ka kasi marunong mag-segment, mag-target, at mag-position. Are you following? Hindi ka mauubusan. Kaya i-share mo yan kasi the more you share it to them, the more they will realize, ito ang bagong network marketing. Ito ang totoong networking, connection and collaboration sa Ascendra International. Kaya kung tayo madama, pag may nakilala kita ibang kumpanya, good, well done, ano kumpanya yan? Power, sige, dito tayo, sit down. Alam niyo sa AI, ito lang namin, ito may mga kami challenge, how would you? Tanong ka rin, may matutunan ka. Are you following? Yes. So collaborate tayo with them, win-win. And by doing that, ladies, I'm not telling you, they will realize that we are all in together for this. Napakalaki po ng industriya. In fact, ang dami pang ibang industriya. Are you following? Yes. Nakalaban natin yung mga nanoloko sa industriya. Yun. Pero yung mga kasama natin sa same industry, let's gather with them, respect them, collaborate with them. Are you following? Yes. Let's gain the respect. Kasi kung hindi, katulad din tayo ng iba. We're not revolutionizing the industry kapag gano'n. Tama. Ganun din, makikirecruit, makikisulot din tayo. We are not changing anything. We are the same banana. Are you following? Yes. So we want to make difference. So if you want to make difference, it starts with us. Alright? Yan. Now, again, are we learning so far? Yes. Sabi ito, pilot skill, respect every passenger even if they fly with another airline today. Yan, di ba? Sarap niyan. Kapag ganyan, yung sarap ng industriya ng network marketing, ang gaan-gaan mag-network. Wala kang kaaway, wala nang nanihira sa'yo. Kung sinitira ka ngayon, sinisira ka, okay lang. You'll understand them kasi yun yung kultura nila eh. Maybe they are misinformed, maybe they have pains or whatsoever. Pero tayo, all love and respect. Okay ba yan? Yes. Okay, all love. Kaya nga, nagtatanong iba, ano bang sign nyo sa AI? Wala po tayong sign. Hindi na po gusto yung mga pa-sign pa. Ang sign natin, love. Sa camera na po tayo. Yan. All love and respect. Okay? Ayan, next. Alright. Ito na. Dili na tayo. Activity. Are you ready? I want you to gather your notes. Sige po, kuha kayo ng mga notes nyo. Alright? Get your notes. Cellphone, notes. Okay? Sige po. Tapos gagawin natin ganito. Coming from whatever we learned, alright, today, gawa tayo ng activity natin. Ito po yan. Okay? Step 1. Pumili ng isang micro-community na pinaka-nakarelate ka. So, step 1, write down mo dyan. Ano yung, kaya sabi ko siya kanina, sulat mo yung mga kaninang micro-community. Identify. Itong drill na to, gagawin natin ngayon, pero mamaya pag-uwi nyo, pwede nyo gawin ng paulit-ulit. Okay? So, find a micro-community na pinaka-nakarelate ka. Ano yung micro-community na pinaka-nakarelate ka? Next. Step 2, identify ang main problem nila. Yung micro-community na napili mo, ano yung problema nila na gusto mo mag-focus ka? Mga housewives ba yan? Ano yung problema nila? Health ba ng family? Alright? Mga call center agents ba ang target mo? Ano ang problema nila? Oras? Kulang ng income? Okay. Step 3, i-match sa tamang Ascendra solution. Alright? Yung problema, ano yung solution that we can offer? Mastery, vitality, protection, or independence. Ayan. And then last,
Okay. Gagawa tayo ng 30-second elevator pitch. Parang iniimbitahan mo sila sumakay sa flight mo. Alright? So, kapag ito sa inyo, parang gagawin yung 30-second elevator pitch. Yan. Babalik tayo dun sa 3Ps. Balik tayo sa 3Ps. This is how you do your 30-second elevator pitch. Na-identify mo na ngayon yung market, micro-community. Na-identify mo yung problema. Na-identify mo yung solusyon. Now, this time, we can actually create this. Guided by the 3Ps. So you don't need to follow the words, yung concept lang, kasi you can actually create your own words, no? So, pain point problem, ano struggle ng market na ito? So, fill in. Alam ko, marami sa inyo ang nahihirapan sa blank. Kaya ikausap ko mga housewives. Alam ko, marami sa inyo nahihirapan sa kalusugan ng inyong mga anak, ng inyong pamilya. Alright? Or maybe you're talking to BPO call center agents. Alam ko, marami sa inyo nahihirapan sa oras, uyak, stress. Okay? So, sabihin, you're leaning towards vitality, hindi sakitaan. Are you following? Pero ang micro-community target mo, call center agents, pero ang pinaka-capture mong is yung kailang vitality. So, pwede yung pagpalit-palitin. Are you following? Pwede yung pagpalit-palitin. Ang market mo, BPO, pero hindi yung kitaan ng offer mo, yung vitality, kasi stress sila lagi, puyat lagi. Pwede yung target market mo, alam ko marami sa inyong mga seaman ang nahihirapan sa malayo sa pamilya. At kailangan magpa-medical pa bago sumakay ulit. So, vitality. Are you following? Alam ko ba? So, we can identify yung problem. And the next, P, ano yung proposition? Ano yung unique solution or benefit na dala mo through Ascentra? So, ang maganda, natututunan or na-experience ko ang blank. Okay? Alam mo, maganda, simat na usap mo, natutunan ko na-experience ko, meron palang full spectrum omega. Antioxidant na, anti-inflammatory pa. Okay? Ito mismo ang pwedeng makatulong sa'yo para makakuha ka ng positive na medical kapag sumakay ka ulit. Are you following? Yes. O, kausap mo naman people. So, iba-iba. Alright? You can actually mix and match. Depending on the market that you are having. Kaya walang particular script, walang perfect script sa isang market. It's gonna be different talaga. And then, isang market, pwedeng iba't ibang solution, pwede mong i-offer. Are you following? Kaya dito marami naguguluhan. Ano bang i-offer ko? Ano bang position ko? Hindi ka makaposisyon kasi hindi mo muna segment, hindi mo muna tinarget. Kaya iba, gulong-gulo. Ano bang i-offer namin? You need to know the STP, segmentation, targeting, and then positioning. Okay ba yun? Are we all learning together? Okay, yan. And then third, last people. Sino yung pinaka-tinatamaan ng mensahe mo? Kaya kung isa kang blank, bagay na bagay sa iyo ang flight na ito. Bagay na bagay sa iyo itong platform na ito. Bagay na bagay sa iyo itong opportunity na ito. Bagay na bagay sa iyo itong organization na ito. Bagay na bagay sa iyo itong community na ito. Are you following? Yes. Yan. Okay? Alright, then, syempre, pwede mong dagdagan ng call to action. Either post yan or message yan, di ba? So, instead of just closing agad, invite them to explore. So, example, yan. Alam ko, marami sa atin nahihirapan sa unstable income. So, yun yung pain. So, for example, ang target market mo, mga, BPOs or whatsoever. Pero through Ascentra Mastery Program, okay, di ba nakita mo, ang solution niya, hindi kagad financial independence. Ang solution niya, Mastery Program yung solution niya. Pwedeng financial independence kagad, pero pwedeng mastery. Pero through Ascentra's Mastery Program, natutunan ko kung paano gamitin ang skills at AI tools para magkaroon ng extra source of income. So, pwede mo pagsama-samahin yung mga benefits. Kung Mastery Program yan, di ba may AI tools, may Learning Hub, para magkaroon ng extra source of income. Di ba? Proposition. Kaya kung isa kang young professional na gusto ng financial freedom, yung problema natin din yan, di ba? Financial target, young professionals. Kaya kung isa kang young professional na gusto ng financial freedom, bagay na bagay sa iyo ang flight na ito. That's the people. Mas maganda, let's set a short exploratory meeting para ma-share ko pa sa ng maayos at makita natin kung paano ito magiging win-win para sa iyo at sa iba pa natin mga kasama. Ano, pwede ka bukas? Or pwede ka sa Thursday or Friday? Pwede ka sa weekend? Okay? So, may CTA. So, yun, example. So, again, keep it simple. You don't need to follow the words. Ikaw pwede gumawa yan, konsepto mo yan. Basta importante, you identify the concept, no? Max of 3 to 4 sentence, use your own story para mas authentic. Gamitan mo ng sarili mong tono para mas authentic. Imagine you're the pilot announcing to passengers, clear, confident, at my direction. Alright? Ayan.
So sabi nga dito, pilot's reminder, networking today is not about what can I earn lang, but about creating value first. Collaboration and exploration build stronger, lasting connection. Kaya hindi na puso yung invitation na open-minded ka ba? Yayaman tayo. Hindi na. This time, exploratory talk tayo. Let's explore how we can create a win-win situation. Paano maging panalo ka sa value and missions namin. And ano yung mga solution namin that can add value to you. Alright? So, creating value. And then last, bigyan ko lang ng counting tip. Okay? Before we end, how to create a no to a yes. Are you ready? Yes. Kinausap mo na, ang ganda ng target marketing and everything. May possibility ba na kahit nagawa mo lahat ng pag-contact na yun, na target market mo, na segment mo, na position mo ng tama, pero nag-no pa rin? Pwede? Pwede. So para maparami mo pa yung target market mo or yung leads mo, this is how you do it. How to create a no to a yes? Simple lang. In fact, you don't need to do it, you don't need to push for them to say yes. What you just need to do, pag nag-share ka, ito yung pattern natin. Pag nag-share ka sa yung Generation 1 prospect, yung unang prospect mo, ang tawag ng Gen 1. Prospect mo siya, unang prospect mo, Gen 1 prospect, nag-share ka sa kanya. After mong i-share, pag nag-yes, enroll na kagad. Pag nag-no, maintain a positive reaction. Huwag mong awayin, di ba? Pag nag-no, positive reaction lang, positive response lang, and then next, ayaw talaga. Add value. Okay? What do you mean add value? Pag ayaw niya, add value ulit. Ano yung mga pwedeng pang pa-add value? Bigyan nyo ng idea. Do you have any idea ano pwedeng pang add value? Pag nag-say ng no, positive response, ayaw ko pa hindi pa ako ready. Tawag mo sa asawa ko. Ano pwedeng pang add value? Thank you. Ano pa? Ano pwedeng pang add value? Isang sachet ng Best Barley, pwede bang add value? Are you following? Financial planning, upuan ninyo, budgeting, di ba? Ilang magastos mo? Ano magastos mo buwan-buwan? Ano mo? Pwede bang add value yun? Yes. Something that they will get value, mapapakinabangan nila na hindi ka kagad kumakapig. Anything that can add value. Libreng ticket or libreng training sa ganito, pwede. Is that an add value? Yung added value mo dapat will add exposure. Add value that will add exposure to our solutions. Okay? So add value. What else? After mo add value, ask for referral. So pag add value mo, ask for referral. Di ba? Thank you ma'am. Ito po, may pa-best party ako. By the way, meron ka bang pwede ma-refer? Baka may kailangan ng ganitong solution. You can actually think about a friend or someone that you can actually refer to. Kahit 5 things lang. Tell me. Para pwede natin makusap. So maganda dito, parang ask ka ng referral. Maganda dito, may load ka na kagad. Maganda dito, may contact ka na kagad. Mag-add mo na kagad sa friend. Right there and then. Okay, hindi mo papakalisin ito, papalabasin ito, hindi mo titigilan ito nang hindi lang ibigay ng referral. So pag nagbigay ng referral, ito na lang sa pinsan ko. Ganito siya. Ma'am, baka may kakilala mga may-ari ng kumpanya, may mga empleyado. Refer mo na lang ako. Hello? Hi. Baka may kakilala ka mga MSCs na kailangan cover yung mga empleyado nila. Refer niyo po ako. Baka may contact ka. May following? Yeah. Okay, so ask referral. Then pag nag-ask na referral, share to your Gen 2 process. Ang tawag doon, Generation 2. Yung refer niya sa'yo, yun yung Generation 2 mo kasi siya yung Gen 1 eh. So pag nag-share ka sa Gen 2, dalawa rin ang pwede mangyari. Pwedeng mag-no, pwedeng mag-yes. Tama? Yes. Pag nag-no siya, di ba rin doon sa maintain positive reaction, add value, ask for referral. Magiging Gen 3 na yan. Cavite, di ba? General 3 yes, Cavite. Gen 3, Generation 3. Hindi, pag nag-no ulit, gano'n ulit, add value, ask referral, Gen 4. Dito madami prospect mo. Tama ba? Tama. Ang tawag dito, ano ang tawag dito? Ang tawag dito, deepening. Kasi yung kanina, pagpapahanap ng prospect, widening. Nagpapakapal ka, nagpaparami ka ng prospect. Ito naman, yung isang prospect, pinalalim mo ng pinalalim mo ng pinalalim mo ng pinalalim. Are you following? Yes. So ito maganda. Kaya maganda yung widening at deepening. Kasi habang pinapalawak mo at pag nagdoon, pinapalalim mo ng pinalalim, ito mangyayari. Pag nag-yes yung isa doon, imagine mo to ha, di ba ganito yun, no? May prospect 1, prospect 2, prospect 3, prospect 4, prospect 5. Widening. Ang tawag dito, ito yung horizontal prospecting. Itong pinag-usapan natin, ang tawag dyan, vertical prospecting. Hello? Yung kanina, yung target marketing, ang tawag doon, horizontal prospecting. Micro communities, target market. Ito ginagawa natin ngayon, pag nag-no na nag-no, Gen 2, Gen 3, Gen 4, ang tawag dyan, vertical prospecting.
Anong maganda sa vertical prospecting? Ang maganda sa vertical prospecting ay isa lang ang mag-yes. Hello? Hi. Yung pang Gen 5 mag-yes. Nag-yes tong pang Gen 2. Anong gagawin mo? Ang next mong gagawin pa nag-yes, share mo ulit dun sa una. Magsumbong ka dun sa lahat ng dinaanan. Hello? Hi. Uy, friend! Yung niliper mo sa akin, nag-yes. May company. I-cover nila 300 employees. Hello? Hi. O yung kaibigan mo, nag-join sa akin, yung mga kabarkada mo, nag-join executive. Are you following? Yes. Babalikan mo sila. Okay, so pabalikan mo sila, they visit your Gen 1 prospect, and then syempre, meron ka ng something, may leverage ka to make them say, yes. Are you following? Yes. So babalikan mo sila, ang tawag doon, vertical. Babalikan mo, guys, parang kung may isang nag-yes na company, 200 employees, mas maganda, bago po sila in-code, mas maganda makapasok muna kayo. Hello? Hi. Pwede. Pwede. Okay, so how to convert a no to yes? Simple lang. Every no is just a not yet. Don't think about na pag nag-no, no na. A no is just a not yet. Maybe they're not yet ready right now. They didn't saw it. They didn't saw the trigger. Despite of whatever we did, kanina, ang dami nating STP. Posibleng hindi nila makita. Are you following? Yes. Pero still, if it's a no, it's not a no, it's a not yet. And then next, it hides potential referrals if you ask respectfully. So yung mga no, tanda mo, ang bawat no, may potential prospects pa. It hides potential referrals if you just ask respectfully. Alright? Yun yung vertical prospecting. Pwede. Alright? Now, ladies and gentlemen, sabi natin, a silent pilot flies an empty plane. Ay, hindi tayo pwedeng silent sa AI. A hidden flight serves no passenger. Kahit anong ganda, kahit anong lupit ng potential natin, if it's the products and the service and the solutions are not seen, heard, and felt, it's useless. Turn your radar on. Announce your flight. Fill your seats. Prospecting is breathing. Breathe daily. Breathe deeply. Breathe boldly. Can we do that as Edra International? Yes. Mga kaibigan, alright? So, ladies and gentlemen, that's your L2, your lift of 2. Technically, next. Alright? Next natin, your next stop will be L3. That will be on next Friday. That will be communicate. So, we will learn how to, persuasively present or persuasively throw our messaging into reality. So, again, guys, maraming salamat sa inyo. Ladies and gentlemen, looking forward for next Friday. Tuesday, we'll be having our C1. Let's move forward. And dito sa Ascender International, tuloy-tuloy, tayo magkakapartner sa pag-asenso. Thank you and God bless. Yes.